Meiru, hindi ba ito ang iyong matalik na kaibigan na si Sukyanyu, Ginangsu? Bakit siya pumunta sa KTV para maging waiter? Hahaha. Nagtanong kahit alam na ang sagot. Mula nang mag-bankrupt siya, hindi na siya karapat-dapat maging matalik kong kaibigan. Humph. Pinayagan ba kitang umalis? Xing Hao Xuan, ano ang gusto mo? Noong hinabol kita, ikaw ay kasing yabang ng isang prinsesa. Ngayon nakikita ko kung gaano kakayabang. Xing Hao Xuan, huwag kang lumampas. Sobra na ba? Marami pa akong sobra. Ano ang ginagawa mo, Xing Hao Xuan? Ano ang ginagawa mo? Nandito pa ako. Nandito ka. Bilisan mo at mag-record. Tingnan mo kung paano hinubad ng malaking amo na si Su ang kanyang damit. Nakaluhod at nagmamakaawa. Tigil! Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka! Pakawalan mo siya! Sino ka ba? Ako ang fiancé ni Sukyanyu. Kung hindi mo siya pakakawalan, babalagin ko ang iyong mga binti sa isang saglit. Fiancé. Sukyanyu. Gutom na gutom ka. Sa halip na pakasalan mo siya, mas mabuti pang sumama ka sa akin. Sinabi ko nang umalis ka. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ako ang anak ng Big Three. Magbabayad ka ng halaga. Tama nga, hindi naman nagkakalayo ang magkaaway. Kahapon lang ako nakipag-away sa Big Three. Narito na naman ang anak ng Big Three. Talagang ginulo mo ang pugad ng higante. Tumakbo ka na. Hindi sila yung mga pwedeng galitin. Huli na. Si Biao, si Hao Xuan, at ako ay pinagkaisahan sa KTV mo. Pumunta ka rito agad. Ano ate? Sabi ni na Xing Hao Xuan at Liu Meiru na pinagkaisahan sila sa Prosperous World. Tingnan ko. Kahit na ang pamilya Xing at Liu ay bumagsak na, nasa ating teritoryo naman ito. Pumunta kayo at tulungan sila. Ang lakas ng loob magkagulo sa Prosperous World. Minaliit mo ako, si Shi Biao. Xiao Hao Xuan, kasalanan ko lahat ito. Pasensya na. Sana mapatawad mo kami sa pagkakataong ito. Kung hihingi ka ng tawad, dapat may pagpapakumbaba kang lumuhod. Ikaw, Subukan mo ng iba. Ang lakas ng loob mong saktan ang babae ko. takbo. Ikaw. Xie Biao, iyan ang probinsyano. Ginamit niya ang kanyang lakas para inisin kami ni Hao Xuan. Shi Biao, patayin mo siya para sa akin. Lakas ng loob mong manggulo sa teritoryo ko. Si Shi Biao, sawa ka na bang mabuhay? Lumapit at bugbugin sila. Ginoong Xie, wala siyang kinalaman dito. Sa akin ka lumapit. Sukyanyu, mabuti kong ipinakilala ka sa trabaho. Hayaan kang magtrabaho para bayaran ang utang mo. Nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas para guluhin ang aking mga kliyente. Tigilan mo na ang kalokohan, Shi Biao. Talian ang lalaking ito at itapon sa baba. Hubarin ang babaeng ito para sa akin. Tama. Tara, bumangon. Sino pa? Bata, huwag kang mag-alala. Ito ang lugar ko. Kung may kakayahan ka, maghintay ka rito. Tatawag ako ngayon ng tao. Maghihintay ako. Uy, ate! Nakatagpo ako ng matigas na kalaban. Tawagan mo lahat ng tao. Bundok, marunong ka lumaban, di ba? Kaya mo bang pumalo ng 100? Papunta na ang tatay ko. Papunta rin ang tatay ko. Kahit ikaw ang Diyos ngayon, kailangan mo ring lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Ngayon, nagtitipon ang mga kilalang tao mula sa iba't ibang sektor sa lungsod ng Yuntian para lang sa iyo, bata. Mamamatay kang marangal. Mga hangal na tao. Umalis ka sa aking daan. Walang mata ang kapatid ni Ji Meng. Nasa iyo na ang desisyon. Ang tatlo sila kahapon. Ang tatlo kayo ngayon. Ang tatlong higante ay talagang mabubuting magkaibigan sa loob ng maraming henerasyon. Ate Ching Cheng, bakit ka humihingi ng tawad sa batang ito? Huwag kang matakot, papunta na ang tatay ko. Narito na sila. Itapon ng publiko? Hindi na darating ang dalawa ninyong ama. Ang dalawang sampal na ito ay ginawa ko. Ji, Meng, si Liu Enyi at Xing Nan ay walang mukha na makita ka. Ang dalawang ito ay baligtad. Nasa iyo na ang desisyon. Binibigyan kita ng mukha. Tawagin kita Ate Ching Cheng. Akala mo talaga ikaw ay isang tao. Xie Biao, gawin mo. Ate, Sugurin. halika. Itapon ang dalawang ito para sa akin. Huwag nang tumuntong sa kaunlaran. Ikaw. Huwag mo akong hawakan. Simulan.
Kayo dalawa ay nasa gulo na. Masyado pa kayong nagkakamayabang. Mamamatay kayong lahat, puta. Xibiao, lumuhod ka. Lumuhod. Mula ngayon, ang aking kapatid na si Xibiao ay handang maging baka at kabayo para sa iyo ayon sa kalooban. Hindi nakapagtataka na ang pamilya Shi ay umabot sa kinaroroonan nila ngayon. May pananaw ba ito? Salamat. Mula ngayon, dapat mong ituring si Jimeng na parang ama Meng Xiaofan. Hindi ka makakatakas sa aking palad. Salamat sa pagligtas sa akin mula sa KTV. Naalala ko ang pag-aasawa sa murang edad, pero 21 siglo na. Walang sumusunod sa mga utos sa kasal. Kaya, hindi kita pakakasalan. Mali ang pagkakaintindi mo. Nandito ako para wakasan ang kasal. Naging bohemian at malayang tao ako sa buong buhay ko. Mangako ka lang na sasama ka sa akin sa pamilya Meng. Pagkatapos, hihilingin ko sa aking lolo na personal akong hiwalayan. Tutulungan kitang bayaran ang utang mo. May utang akong 500 milyon. Ang 500 milyon ay hindi kayang kitain ng ordinaryong tao, tulad mo. 500 million lang. Pero medyo may problema ako ngayon. Kung gusto mong ipagpaliban, babayaran ko ito agad. Pero huwag kang mag-alala. Sisikapin ko ng buong lakas para matulungan kang bayaran ang utang. Sige, kung tutulungan mo akong bayaran ng utang, hihiwalayan kita. Sige, usapang tayo. Kumusta? Qianyu, umuwi ka na agad. Darating na ang mga pinagkakautangan. Ano? Hoy, tingnan nyo ito. Hindi ito pwedeng ibigay. Pamana ito ng pamilya. Utang ina mo. Bilisan mo at ibalik ang anak mong babae para magbayad ng utang. O kaya ay lulusob kami sa bahay ninyo ngayon. Babaliin ko ang mga binti ninyo. Oh, mga kuya, pakiusap. Bigyan ninyo ako ng ilang araw. Tumahimik ka, matandang babae. Ang anak ninyong babae ay isinangla ang bahay sa amin. Kung hindi kayo magbabayad, lumayas kayo. Ayos ba ito? Hindi ito pwede. Hindi ito pwede. Hindi ito pwedeng ibigay sa inyo. Dalhan mo ako ng kutsilyo. Sandali lang, ang pamilya Su ay may utang sa kanya. Babayaran ko sila si Mr. Linion. Ang pamilya Su ay may utang sa amin ng mahigit 5 milyon. Sigurado ka bang pinauna mo muna ang iyong tiyo at tiya? Qianyang, ha ha ha. Tito, tita, wala akong ganoon karaming pera ngayon, pero nangako ang tatay ko. Basta magpakasal ako, bibigyan ako ng 20 milyon. Kung handa si Chiwa. Oh, Qianyang. Sa paningin ko, matagal ka nang naging manugang ko. Basta bayaran mo ang utang ngayon bukas. Papayagan kita at si Qianyu na kumuha ng sertipiko. Ah, tama. Ang pamilya Lin ay may patakaran. Ibig sabihin, kailangan mong pumirma ng isang prostituta para makapagsimula. Ay, hindi. Ay isang kontrata sa pagtatrabaho. Sa ganitong paraan, makakampante na ang tatay ko. Ang babae ay dapat maglingkod bilang isang yaya, maglingkod sa pamilya Lin habang buhay. Kung hindi, magbabayad ng 100 million bilang pinsala. Paano ito gagana? Ang yaya ay isang pangalan lamang. Sa huli, asawa pa rin siya. Huwag kang mag-alala, tiyak na tratuhin ko ng mabuti si Qianyu. Kung hindi ka pumirma, ano ang gagamitin mo para bayaran ang utang? Hindi ko makuha ang pera. Hayaan ang pamilya Su na makakita ng dugo ngayon. Hoy, pipirma ako. Nakuha ko. Narito ang iyong panulat. Oh, ang pamilya Lin malaking negosyo. Tiyak na hindi ka maghihirap kapag pumunta ka sa pamilya Lin. Sandali lang. Sandali lang. Lin Qianyang, magaling ka sa pagdidirek at pag-arte. Pinilit ng mga joint creditors ang kasal sa pangalan ng tulong. Nakuha mo ang lahat ng respeto. Saan ka nanggaling, bata? Ako ang fiancé ni Qianyu. Nobyo? Babayaran ko ang utang niya, pero hindi ngayon. Ilang taon ka na? Itali mo ang batang ito at si Sukyanyu sa akin. Ay, nako. Bata, papuntahin mo muna ako sa banyo. Bumalik ka at huwag na kitang makita ulit. Ikaw ang minamahal ni Qianyu, kasal sa pagkabata. Ang batang iyon mula sa pamilya Meng. Tito, naaalala mo pa ba ako? Mukhang may nobyo na si Sukyanyu. Kung gayon, hindi na kailangan. Hoy, Qianyang, ano ang sinasabi mo? Ang kawawang lalaki, basura ito, lahat ito ay gulo ng mga matatanda. Sa puso ko, ikaw ang nag-iisang babae. Bukas, ikaw at si Qianyu ay kukuha ng sertipiko. Kunin ang sertipiko sa katapusan ng taon. Bakit hindi mo ako tinanong kung ano ang nararamdaman ko, nanay? Ano ang nararamdaman mo? Sumunod ka kay Qianyang. Masiyahan sa mayamang buhay. Pwede kang mag-rebound. Oo, si Qianyu ay sumusunod sa mga taong mababa. Ang mga anak sa hinaharap ay magiging mababa rin, pero iba sa akin. Ang mga anak ng aming pamilya Ling ay naging elite sa loob ng maraming henerasyon. Tito at tita, natatakot ako na huli na ang lahat. Si Qianyu ay buntis na. Hindi ako naniniwala. Hindi ba pareho lang dati? Walang senyales ng pagbubuntis? Tingnan mong mabuti.
pa. Talagang mas malaki. Hoy, Kianyang. Okay lang ba sa'yo? Ang babae nagkakamali kapag bata pa. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Nanay, wala ba akong dignidad? Anong dignidad ang pinagsasabi mo kung walang pera? Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Oy. Pero huwag mo nang isipin ang kasal, bride price, o bahay. Ipalaglag ang sanggol bukas agad. Hayaan si Kianyu na manganak ng isa pa para sa aking pamilya Lin. Hahaha! Kaya mo bang magkaanak? Pakiulit. Anong ibig mong sabihin? Ito ang medikal na ulat ni Lin Qianyang. Hayaan mong basahin ko ito sa iyo. Huwag kang magmadali sa pag-diagnose ng mga resulta ni Lin Qianyang. Hindi ka lang ba hindi magkakaanak? Hindi mo na ito magagawa. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Okay naman ako sa mga modelo noong unang kalahati ng taon. Oo mga modelo, na-expose mo ang sarili mo. Nakikita kita. Palagi kang kasama ng mga modelong iyan. Hindi ito gumagana. Bata pa ba? Nanay, talaga bang ipapakasal mo ako sa lalaking ito na parang magnet ang mga babae? Isang lalaking hindi na kaya? Oh, anong makukuha natin sa pera natin? Oh, hindi natin sila babayaran. Hindi tayo pwedeng mamuhay ng ganoon sa natitira nating buhay. Mag-ingat ka. Kianyu, kung hindi, ikaw ang magdusa at pakakasalan ang nanay mo. Baliw ka ba? Itutulak mo ba ang anak mo sa apoy? Ako lang ang makakapagligtas sa inyo ngayon. Basta luhod ka at magmakaawa sa akin ngayon. Mabait ako at tinanggap si Sukyanyo at tutulungan kang bayaran ang iyong mga utang. Lin Qianyang, nagdedeliryo ka. Umalis ka na. Kahit mamatay kami sa kahirapan, pinapatay ng mga pinagkakautangan. Hindi namin papakasalan ang anak namin sa katulad mo. Magsisisi ka. Hoy, Kianyang. Lumabas ka dito. Oy, Tita, hindi ko siya papakasalan sa iyo. Itong mahirap na lalaki. Mababa ang tingin sa tao. Kung hindi siya, ako ang pakakasalan siya. Kung hindi siya, pakakasalan ko siya. Basta pakasalan mo ako. Mga luxury car, mansyon, 300 million na ari-arian, sa iyo na lahat. ikaw ay. Ako si Bai Yishu, panganay na anak ng pamilya Bai sa Shenjing. May kasunduan tayo noon na magpakasal. Dumating ako ngayon para tuparin ito. Ikaw, hayop ka. Kumakain sa mangkok, nakatingin sa kaldero. Mas mabuti pa si Lin Qianyang kaysa sa iyo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ito ang pamilya Bai ng Shenjing. Pamilya Bai ng Shenjing at Pamilya Ye, ang dalawang haligi ng imperyo ng Bingcheng. Si Mo Xiaofan pala ay engaged sa Pamilya Bai. Pasensya na, magandang babae. Mayroon na akong minamahal at buntis siya sa akin. Meng Xiaofan, ang daya mo. Makakaloko ka ng iba pero hindi ako. Kung talagang ayaw mong magpakasal, mag-anak ka sa akin. Pagkapanganak, hindi na kita aabalahin. Hihintayin kita sa Yuntian Hotel sa weekend. Hintayin ang sagot mo. Mag-anak. Meng Xiaofan, ang pamilya Bai namin ay pinahahalagahan ang anak na lalaki. Mamamanahan ko lang ang ari-arian ng Bai kung may anak ako, kahit ordinaryong tao ka. Pero ikaw pa rin ang manugang na itinalaga ng aming mga ninuno. Ang mag-anak sa iyo, saka lang tayo makakapagmana ng may katwiran sa ninuno ng Bai. Pero huwag kang mag-alala. Pagkapanganak, mga luxury car, mansyon, 300 million na ari-arian, sa iyo na lahat. Lahat ng pera para sa pagkain, inom at saya sa natitirang buhay. Sagot lahat ng Bai ko. Sabi nga nila, ang pamilya Bai ay desidido matatag. Ngayong nakita kita, at hindi ka pala ordinaryo. Pareho tayong panalo sa deal na ito. Hoy, isipin mong mabuti. Hihintayin kita sa Yuntian Hotel sa weekend. Ito. Oh, Diyos ko. Meng Liaofan, kailangan mong pumunta sa weekend na ito. Yang luxury car, mansyon, at 300 million. Pwede mong gawing dowry para mapakasalan si Kianyu. Ma, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi ko kailangan ang pamilya Bai para umangat. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ito sa sarili kong paraan para mabayaran ang utang ng pamilya Su. Tigilan mo yung pagyayabang mo. Anong maibabalik mo, isang migranteng manggagawa? Sinabi ko na ngayon, maliban kung mag-anak ka kay Bai Yishu at makuha ang mga gantimpalang iyon, kung hindi, huwag mo nang asamin na makasama si Kianyu. Sigurado ka bang hindi mo naisip yung kay Bai? Alin? Pwede ka nitong pilitin na masira ang kasal mo ulit at makipagtalik sa mga magagandang babae. Itinuro sa akin ng angkan naming Meng. Sa buong buhay mo, pwedeng magkaanak ka lang sa taong mahal mo. Ito ang pamana ng ating mga ninuno. Pero huwag kang mag-alala. Nakahanap ako ng solusyon sa krisis ng utang mo. Paano? Kuya at manugang, Salamat, amo. simula ngayon, ako si Xie Biao, magiging tauhan ninyo ni Kuya. Kung sabihin mong pumunta ako sa silangan. Tama na ang usapan. Kung hindi tayo aalis ngayon,
Hindi na makakasabay ang Sus Real Estate. Pumunta sa Suze Group. Ako ang nakakuha ng impormasyon sa loob. Alam ko na ang Sus Property. Makakatanggap ng bilyon-bilyong kabayaran sa demolisyon. Basta makuha natin ito ngayon. Pwede pang bayaran ang utang mo. Maari nitong tuluyang ibangon ang pamilya Su at umasenso. Hoy! Ito ang lugar ng subasta. Mga mahihirap, umalis kayo. Hoy! Bulag ka ba? Ito ang kuya ko. Sandali, tama siya. Ito ay isang subasta na milyon-milyon ang halaga. Hindi lahat ng pusa at aso ay pwedeng pumasok. Seguridad, hanapin sila para sa akin. Bakit kami hahanapin? Batay sa utos ng seguridad ng subastang ito, ang pamilya Lin namin ang responsable sa paghahanap. Ito. Sa akin ito. Ang tapang mo para maging malibog. Gumaling ka na ba? Sandali. Si Sukianyu at Meng Liangfan ay hindi makapasok sa lugar. Tukuyin ang mga manonood at bidder sa lugar. Dapat may hawak na higit sa 5 milyong pondo. Meron ka ba? Buksan mo ang matang yan at tingnan mong mabuti. Si Xiexia ay ang VIP ng subastang ito. Pwede kong papasukin ang sino mang gusto ko. Cool na. Umalis ka rito. Nandito rin si Lin Qianyang. Marami siyang pera. Matagal nang inaasam ang DP ng kumpanya ni Su. Natatakot akong magiging mahirap ang subasta ngayon. Tama ka. Ngayon, tiyak na mananalo ako sa kumpanya ni Su. Kukunin ko lahat ng gusto mo. Natatakot akong wala kang kakayahan na yan. Makikita na. Ginoong Meng, siguradong kasama ko si Xibiao ngayon. Tutulungan kang makuha ang real estate ng Su. Ang pamilya Shi ay mapagbigay ngayon. Tatandaan ko ito. Opisyal nang nagsimula ang auction. Ngayon, ipinapakilala namin. Lot 1, Burdang Suso, na 1 siglo. Panimulang presyo, 300,000. Ito ay relikya ng aking lola. Ninakaw ito ng pinuno ng mga maniningil ng utang noong nakaraan. 1 milyon. 10 milyon. Baliw. Mas mahalaga na ituloy ang real estate ng pamilya Su. Si. Sobra na. Ang pamilya Lin ay pangalawang klase lamang. Ang yabang. Huwag mag-alala. Sandali lang. Pinaulit ko silang magbayad ng doble. Lot 2, meteorite ng Longshan. Maaring may mga mamahaling metal din. Panimulang presyo, 1 milyon. Mga bulok na bato lang. Sinasabi pa na may mga mamahaling metal. Hindi ko nga mabayaran ang 10 piso. Bobo lang ang bibili nito? 2 milyon. Kuya, baliw ka ba? Wala itong halaga. Xiaofan, huwag kang magpabigla. Magtiwala ka sa akin. Okay? 2 milyon, una. 2 milyon, pangalawa. 2 milyon. Sa pangatlong pagkakataon. Tang. Selyado na. Bumili ng basag na bato at kailangan pa itong buksan. Sayang sa oras ng lahat. Paano naging posible yon? Binabati namin si Ginoong Meng sa pagkakaroon ng isang piraso ng Millennium Ice Silk Jade. Ang meteorite na ito ay naglalaman ng libu-libong taon ng Ice Silk Jadeite. Timbang nito ay 15 kilo. Tinatayang higit sa 30 milyong yuan, kuya. Ang galing mo, tol. Ginoong Meng. Handang magbayad ng 50 milyon para sa iyong bato. Salamat sa iyong awa. Ang pera ay kredito sa iyong account mamaya. Nagpapakatanga ka sa publiko. Uhu. Xibiao, anong ginagawa mo? Mahig ka. Mamatay ka. Layas ka. Nakarating ka na ba sa Su Pamilya Ari-Arian? Hindi pa. Duwag, tingnan mo dito. Ang susunod na item ay ang Su's Real Estate. Tandaan mo iyan? Ang ari-arian ng suakin ito. Ang pangalawang lote, pambalot ng paa ng puta na si Li Xiaoman. Simulang presyo, 4 na milyon. Ang orihinal na Su's Real Estate ay nagsisimula sa 70 milyon. 50 million. 100 milyon. Nagbid ang Ginoong ito. Mayroon bang mas mataas pa sa 100 milyon? Tapos na, Ginoo. Ang mamahaling pambalot ng paa na ito ay sa iyo. Hehe.
ang Su's real estate ay nakuha ng Ginoong Lin na ito. Hahaha. 1 bilyong mga pambalot ng paa. Haha. Ginoo, itong pambalot sa paa ay sa iyo. Hahaha. Gumastos ng 100 million sa pambalot sa paa. Haha. Ang pamilya Lin ay talagang mayaman. Siguro, nainggit siya sa kaibigan na bumili ng bato kanina. Si Lin Xianyang ay isang batang bayani. Bilyon ang gastos para sa luxury real estate ng Su. Maraming puwang para sa pagtaas ng halaga. Si Lin Xianyang ba ay may magandang mata? Ang real estate ng Su ay determinado akong makuha. Wala kang karapatan makipagtalo sa akin. Tingnan mo ang iyong sarili. Su Qianyu, may pagkakataon ka pa ngayon. Ngayon, ipa-abort mo ang bata at pakasalan mo ako. Maaari kitang gawing pangalawang asawa. Ang pamilya Su ay nasa ilalim pa rin ng iyong kontrol. Hindi ako magpapakasal sa isang lalaking gumastos ng 100 million para bumili ng pambalot sa paa. Anong pambalot sa paa? Ginoong Lin, ito ang Chingu Remembering Foot Binding na binili mo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Binili ko ang lupa ni Sushi. Ito ay real estate. Ang binili mo ay talagang itong pambalot sa paa. Ang pambalot sa paa na ito ay tila orihinal. Hahaha. Gusto ko ang lupa ng Su. Labanan mo ako. Nakasagabal ba ang iyong anak? Anong nangyayari sa seguridad ninyo dito? Huwag na muling itapon ang kumakagat na asong ito. Magrereklamo ako sa inyo. Ginoong Lin, umuwi na muna kayo. Oo, hindi ka pa kakawalan ni Lin. Ito ang huling item sa koleksyon. Dating real estate ng kumpanya ng Su. Matatagpuan sa isang pangunahing lokasyon sa lungsod. Ang panimulang presyo ay 90 million. Ang real estate ng Su ay may malaking potensyal para sa pagtaas ng halaga. Halos lahat dito ay para dito. Mayroon akong 200 million na cash. Sino ang maglalakas na kunin ito sa akin? Ang estate na ito ng Su. Ako, Bai Shendong, ay naghahanda ng 100 milyon na cash para kunin ito. Lahat dito, sino mang maglakas na taasan ang presyo. Huwag sisihin ako kung ako ay bastos. Ang taong ito ay Ito ay kapatid sa ama ni Bai Yishu. Natatakot ako na si Bai Yishu ay gustong magkaroon ng anak. Gayon din upang makipaglaban sa kapangyarihan sa kanya. Si Ginoong Bai ay masyadong dominante. Lugar ng subasta. Ang pinakamataas na bidder ang makakakuha. Labanan sila. Ang aking pamilyang Bai sa Shenjing ay napakadominante. Sino ang maglalakas na lumaban muli? ang ari-arian na ito. Sino ang kaaway ng aking pamilyang Bai? Umalis na si Li Qianyang. May isa pang Bai Zhendong na darating. Gusto nilang mabawi ang property ng Su. Ang hirap naman. Ang pamilya Bai ng Shenjing ay may kontrol sa lahat. Sa itim at puti, lahat kinukuha nila. Walang nangahas na manggulo sa kanila. Kahit dumating ang mga organizer, kailangan mo siyang bigyan ng respeto. Ngayon, ang pato sa bibig ay takot lumipad. Huwag kang mag-alala. Tumawag ka lang. Xiao Fan, hindi ito tungkol sa pera. Ang pamilya Bai ay tila determinado na makuha ito. Kung haharapin natin sila ng direkta, baka maghiganti sila. Bukod dito, ang pamilya Xie ay walang laban sa pamilya Bai. Huwag mag-alala. Laban lang. Alam kong may sumusuporta sa iyo, pero sa mga nakaraang taon, ang pamilyang Bai ay patuloy na pumipigil sa pamilya Ye. At saka, nakikita mo siyang kumikilos ng masama. Kung sakaling magalit natin siya, hindi sulit ang mawala. Huwag kang mag-alala. Ang taong makakahiya sa akin ay hindi pa ipinapanganak. Xiao Fan, ngayon hindi ito ang oras para maging emosyonal. Ang pamilya Bai ay hindi basta-basta maaaring galitin. Magsisimula na ang subasta. 70 milyon ang panimulang tawad. At ang bawat pagtaas ay hindi dapat bababa sa 7 milyon. 80 milyon. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na tumaas pa. 100 milyon. Na-offend ang pamilya Bai. Kahit makuha natin ang ari-arian ng Su, hindi rin magiging maganda. Pasensya na, mga kasama. Pasensya na. Pasensya na. Mali ang tawag namin. Tama. Oo, mali ang tawag ko. Itinataas ko ang presyo ng 50 milyon. Hoy, hinahamon mo ba ang aking pamilya, Bai? Patayin siya. Hoy, Ginoong Bai! Ginoong Bai! Si Xiao Fan ay wala sa magandang mood ngayon. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Huwag mong saktan si Xiao Fan. Isang asong galalang, maglakas loob na humingi ng pabor sa harap ko. Ginoong Bai, ang makapangyarihang tao ay hindi sumasalungat sa mga lokal. Ang ugali ng pamilya Bai ng Shenjing, hindi ba kayo natatakot sa galit ng Yunjing? HMPH, ano ka ba? Xiao Fan, alam kong kaya mong lumaban, pero hindi ngayon. Kalimutan mo na. Kung magalit ang pamilya Bai, lahat ng koneksyon ng Xie ay walang silbi. Alam kong bisita ka ng pamilya Ye, pero naisip mo na ba? Paano isasakripisyo ng pamilya Ye ang kanilang sarili para sa iyo? Si Xiao Fan ay marunong magparaya at magtiis. Naghahanap sila ng kamatayan. Mamamatay ka rito.
Subukan mo akong tamaan. Tinamaan kita. Patayin mo siya para sa akin. Pabigla-bigla ka. Xiaofan, gulo naman ito. Bantay Dragon ni Bai. Tigil. Umuwi ka na. Bai Yishu, pakialam mo ang sarili mo. Kailangan kong patayin ang batang ito ngayon. Walang makakapigil sa akin. Ang tapang mong hawakan siya. Hindi ka ba natatakot na sisihin ka ng mga ninuno? Huwag mo akong takutin sa mga ninuno mo. Isang hindi kilalang baguhan lang. Siya ang manugang ng pamilyang Bai na itinalaga ng mga ninuno, ang magiging bayaw mo. Ang anak niya, ang magiging pinuno ng pamilyang Bai sa hinaharap. Bai Yishu, itinuturing kang walang awa para makipaglaban sa akin para sa kapangyarihan. Ikaw ang nagukay ng lahat ng ito. Sa kabila ng lahat, namamatay na ang mga ninuno. Makikita ko kung gaano katagal mo kayang magpanggap. Tayo na. Mukhang kailangan nating maghanda ng maaga para sa pagsilang ng sanggol. Parang kailangan nating maghanda ng maaga para sa pagsilang ng sanggol. Bibigyan kita ng isa pang araw para isipin iyan. Sa makalawa, hinihintay kita sa Yuntian Hotel. Bai Yun, huwag munang sumagot. Sasabihin ko sa iyo kung ano, kung wala ang proteksyon ko, hindi ka hahayaan ni Bai Zhendong. Pag-isipan mong mabuti. Siya. Walang awa ang batang ito. Nakita ko yan nung hinadlangan ko ang bato kanina. Hindi siya ordinaryong tao. Ang pamilya Bai ay mas walang awa kaysa sa isa't isa. Oh, ano ba yan? Ngayong wala na si Bai Zhendong patas na laro para sa lahat, Nagpapatuloy ang subasta ng real estate ng pamilya Su. muling nagsimula ang subasta ng real estate ng pamilya Su. Ang panimulang presyo ay 70 milyon. Nagtaas ako ng presyo ng 80 milyon. Tingnan natin kung sino ang mangahas na magtaas ng presyo. Isa pang pagtaas. Katulad ba ni Bai Zhendong? 80 milyon sa unang pagkakataon. 80 milyon. Pangalawang beses. 80 milyon. Ikatlo. Kasunduan. Ang ari-arian ng pamilya Su ay nakuha ni Ji Meng na ito. Ako si Meng Xiaofan. Maraming salamat. Kuya, tawagan mo ako. Ako, si Shibiao ay tawag lang. Sige, umalis na tayo. Ari-arian ng pamilya Su. Sa wakas, bumalik na ang real estate ng pamilya Su. May sasabihin ako sa iyo. Oh, maraming salamat. Bumalik. Salamat sa aking Zong Rui. Hoy, Meng Liao Fan, sino ang nagsabi sa iyo na pumunta dito? Lumabas ka! Nanay, anong ginagawa mo? Ngayon ay ang handaan ng pamilyang Su. Bago makuha ng batang ito ang 300 milyon, hindi ko siya papayag na mawalan ng mukha sa harap ng mga kamag-anak ng pamilyang Su. Yo, ito ang aking bayaw. Ang dukha talaga. Hoy, Sulan. Huwag kang magkamali ng pagkakaintindi. Wala siyang kinalaman kay Chiwa. Tita, huwag kang magpaliwanag. Sinabi na namin na si Su Qianyu ay nakahanap ng tagabundok na sasalo at buntis sa anak ng tagabundok. Nakakaawa naman. Lahat iyan ay chismis. Si Qianyu ay hindi naman buntis. Lahat ito ay scam ng batang ito. Kasama ko lang si Liao Fan. Ano ang problema? Pinsan, sa iyong itsura, kahit papaano ay humanap ka ng mayaman na second generation. Pero napunta ka sa ganyang tagabundok at buntis pa sa isang asong babae. Huwag mong sabihin na pinsan kita kapag lumabas ka. Hindi ko kayang mawala ang mukha ko. Oh, Sulan. Ang aming pamilya ay umaasa pa rin sa iyo at kay Zong Rui. Tulungan mo akong makuha ang aking ari-arian. Bayaran ang utang, huwag kang magalit. Pinapagsorry ko ang iyong ate sa iyo. Humingi ka ng tawad kay Lanlan. Bakit sila dapat hinga ng tawad? Sila ang unang nang insulto sa akin at kay Liao Fan. Gagalitin mo ba ako? Tingnan mo si Zong Rui. May matagumpay na karera. Kailangan mo ring linawin ang relasyon at tulungan kaming makuha ang real estate. Ano ang meron si Meng Liafan? Magpo-post ka ba ng baliktad mamaya? Hindi ko kailangan na linawin nila ang relasyon. Nakuha ko na ang ari-arian. Nagbibiro ka ba? Ano ang hindi kayang gawin ng ating Zong Rui? Saan nakuha ng tagabundok na ito ang sobrang pasensya? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng malinaw. Ano ito? Ano ito? Ari-arian ni Su. Ito talaga ang estate ni Su. Hindi naman siguro epektibo ang regalo mo, di ba? Sigurado yan. Kung hindi, kasama itong probinsyano. Paano niya nakuha agad ang real estate ni Su sa lungsod ng Yuntian? Wala akong hindi kayang gawin. Jiang Zongrui ito, kung hindi ako nagbibigay ng regalo kung saan-saan. Ang real estate na ito ni Su ay ninakaw ngayong gabi. Wala kang pagkakataon sa buong buhay mo. Oh, salamat. Ikaw at si Sunan, talagang malaking benefactor kayo ng pamilya. Su, ano pa bang masasabi? Si Sunan at Zong Rui ay hindi na nag-aalala sa nakaraan. Tulungan kaming makuha ang property pabalik. Matigas ka pa rin ang ulo. Ikaw ay sobra. Anong sinasabi mo? Ang property na ito ay binili ni Liu Fan ng 50 milyong yuan. Utot kaya niyang maglabas ng 80 milyon.
Ang property na ito ay malinaw na kredito ni Zhong Rui. Su Qianyu, gamitin mo ang utak mo at isipin mo kung hindi ako nag-check kung saan-saan. Nagbigay ng regalo sa pinuno ng Yuntian dahil lang kaya niyang makuha agad ang real estate ni Su. Su Qianyu, tigilan mo na ang pag-aalaga ng mababang pagtingin sa sarili. Hindi ka kasing galing ko. Ang nobyo mo ay hindi kasing galing ng nobyo ko. Ibig kong sabihin, hindi ba halata iyon? Bakit lilinisin ng kasinungalingan? Mabilis na ibalik ang 50% ng real estate ng Su's Group sa amin. 50. Bakit ko ibibigay sa iyo ang aking estate? Su Qianyu, huwag mong itanggi. Ito ang napag-usapan namin ng auntie ko noon pa. Tutulungan kitang makuha ang Su Estate. Bigyan mo kami ng kalahati. Kung hindi, bakit ako nagbigay sa iyo ng regalo? Nay, paano ka basta nangako sa mga tao? Qianyu, dapat itong ibigay sa kanila kung hindi dahil kay Sulan at Zhong Rui, hindi man lang namin nakukuha ang 50% pabalik. Kunin ang pera. Kung hindi mo kaya, kunin mo ang bahay mo para bayaran ng... Ito ang kinuha ni Liao Fan mula sa bibig ng tigre. Bakit ibibigay sa iyo? Hindi mo pa rin pinupuri. Di ko kumbinsihin kita. Hindi ba sinabi mo na kumuha siya ng 80 million? Hiniling mo sa kanya na patunayan ang kanyang kakayahang pinansyal. Kumuha pa ng isa pang 80 million. Nasaan ang 100 million mong card? Ang galing mo talagang magyabang. Isa pang 80 milyon, isa pang 100 milyon. Akala mo bang pag-aari ng pamilya mo ang bangko? Ilang card pa ang gusto mong sabihin? Ibinigay ko ang card kay Shi Biao. Walang silbi. Para sa akin ang kumuha ng pera. Hahaha, Shi Biao. Ang pangalawang pinuno ng Shi Group. Alam mo bang gusto ko siyang makilala? Ilang regalo ang ibinigay mo? Sunod-sunod na pag-arte. Titingnan ko kung gaano kakatagal makakapagpanggap. Walang silbi ang humingi ng pera. Nakakatawa iyon. Tama na, tumigil ka sa paggawa ng gulo dito, Qianyu. Sa tingin mo ba hindi pa siya sapat na nahihiya? Sige. Tatawag ako ng isang tao para patunayan ito, okay? Biaozi. Oo, kuya. Hoy, Kuya Biao. Bakit ka nandito? Hoy, pumunta ka lang at tumawag. Bakit ka pa nagpunta ng personal? Sino ka? Nakalimutan mo. Binigyan kita ng regalo, 2 araw ang nakalipas, pero sinigawan mo ako. Alam kong matalas ang bibig mo, pero malambot ang puso. Tinulungan mo akong makuha ang real estate na ito ng Su's Group, di ba? Ano ang magagawa ko para sa iyo sa hinaharap? Lagi akong handa. Ano ka ba talaga? Kuya, ano bang problema sa akin? Kuya, Sinabi niya na binili ko ang Su Estate dahil binigyan ka niya ng mga regalo. Kaya gusto na niyang makuha ang kalahati ng Su Estate. Ganoon ba? Anong ginagawa mo? Su's Real Estate binili ito ng aking kuya sa halagang 80 milyon. 50 million. Siya nga pala, ano ang tungkol sa aking biyanan? Hindi siya naniniwala na mayroon akong 80 million. Ipinapakita mo ba? Tita, ang aking panganay na kapatid ay mahusay sa lahat. Napaka-low-key lang niya. Karaniwan, iniipon niya ang kanyang pera sa akin. Uy, itong card. Matapos bumili ng Su Real Estate, may natitira pang 10 milyon. Tita, kunin mo muna ang pera. Heto na. Kunin mo. Kung hindi sapat ang pera mo, maaari kang dumiretso sa Hongqing Chamber of Commerce para kunin ito. Tita, kumuha lang ako ng trolley ulit. Kung hindi mo naman ito tatanggihan, dalhin mo na. Ang aking kapatid at hipag, sila ay perpektong mag-asawa. Well, ako ang nakababatang kapatid. Ang pinakamalaking hangarin ko ay magkasundo ang dalawang ito sa loob ng 100 taon. Kung may hahadlang, ako, si Biao, wala akong ibang alam. Pero marunong akong pumatay. Kuya Biao, ano ba ang sinasabi mo? Si Kuya Fan bilang aking bayaw. Ito ang karangalan ng aming pamilya Su sa ilang henerasyon. Iyan ay asul na usok mula sa libingan ng mga ninuno. Kung may hahadlang, ako ang unang tututol. Tutol din ako sa pangalawa. Maganda ang sinabi. Mag-aral kang mabuti, kasama ang aking kuya. Ayos lang ang kuya. Nauna nang umalis si Biaozi. Alis na rin ako. Uy, ikaw na. Saan tayo pupunta? Pera ito. Hindi naman na may bahay ka at hindi ka lumalabas. Mula ngayon, ikaw at si Qianyu ay manirahan sa master bedroom. Maninirahan ako sa second bedroom kasama ang tatay mo. Nay, nakatira ako kasama si Liao Fan. Hindi bagay. Hindi. Uy. Ngayon o mamaya. 80 million. Tama yan. Kamakailan, si Qianyu ay nagtrabaho ng husto para mabayaran ang kanyang mga utang. Mag-ingat sa pagpipigil sa pagbubuntis. Binata, hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Alagaan mo rin ang damdamin ng mga babae. Nanay, ano bang sinasabi mo? Kami ni Xiaofan ay magkakilala lang sa loob ng 3 araw. At hindi ba dati mo siya ayaw? Dahil mahirap at probinsyano. Ngayon ay pinagsasama mo na naman kami. Kailan mo babaguhin ang iyong pagiging mahilig sa pera? Oh, anong alam mo? Sinusubukan ko lang si Liao Fan. Matapos ang aking kamakailang pagmamasid, pambihirang pagkatao at karakter. Oh, pareho namin ng tatay mo na kilalang kilala si Liao Fan.
Ikaw ang manugang ng pamilyang Su. Bukas, gagawa ako ng appointment sa inyo para ayusin ang kasal ninyo. O tita, pumunta ako ngayon para sa kanya. Sa katunayan, ito ay upang makasama siya. Ay, ang iyong tiya kamakailan. Nakikita lahat. Isang sandali ng hapunan sa Tagsibol ay katumbas ng $1,000. Sandali ng piyesta ng Tagsibol. Uy. Sandali ng piyesta ng Tagsibol. Xiaofan, ang mama ko. Natatakot lang siya. Hindi siya masamang tao. Maiintindihan. Matulog ka sa kama ngayon. Matutulog ako sa sahig. Paano ang kumot? Sa katunayan, maganda kung pakasalan kita. Hehe, umibig. Sa pagkakataong ito ay gumana. Uy. Ano ang ginagawa mo? Huwag kang magulo. May plano tayong kanselahin ang kasal. Alam ko na may plano tayong kanselahin ang kasal. Pero hindi ako nito pinipigilan na gusto kitang makasama ngayon. Ngayon gusto ko. 3 araw pa lang tayong magkakilala. Sobrang lumang pananaw. 21st century na. Basta gusto mo, pwede. Nahuli mo ako. Pero yung puso ko, hindi mo makuha. Tigilan mo na ang pang-aasar. Bigla kong ayaw nang ipatigil ang kasal. Mabubuwag ang ari-arian. Pagkalampas ng makalawa, tutulungan kitang bayaran ang utang mo. Huwag kalimutan ang appointment sa kasal. Pumunta ako para hanapin si Bai Yeshu. Huwag mo akong miss. Ngayon, ang buong hotel, maliban sa pinarangalan na panauhin ng pamilya Bai, walang ibang pinapayagang pumasok. Manager, huwag mag-alala. Kahit lamok ngayon, hindi makakapasok. Hoy, anong ginagawa mo? Sino ka? Lugar mo ba ito? May hinahanap ako. Maghanap ng tao? Maghanap ng ulo. Ito ay isang 10-star hotel. Anong ginagawa mo dito mag-isa? Umalis ka dito. Malapit nang dumating ang mga bisita. Ilabas mo itong marumi sa lugar na ito. Oo, si Bai Yeshu ang tumawag sa akin para pumunta rito. Sigurado ka bang papapasukin mo ako? Ang yabang mo namang magsalita. Tingnan mo ang sarili mo. Ang bibig mo lang ay karapat-dapat bumanggit ng pangalan ni Miss Bai. Pal-absent siya. O? Lakas ng loob mong pumasok? Paano ka nangahas manggulo dito? Ayaw mo nang mabuhay? Hindi ko intensyong manggulo. Sila ang unang kumilos. Nandito ako para makipag-appointment. Sa appointment? Hahaha, alam mo ba kung ano itong lugar na ito? Ang Cloud Hotel ay orihinal na nag-iisang 10-star hotel. Isang lugar kung saan nagtitipon ang mga kilalang tao. Kaya, ang mga mahihirap at aso ay hindi pinapayagang pumasok sa loob. Okay na ba ngayon? Oh, Supreme Card. Oy, Napag-alaman na aso ni Xie Qingcheng pala. Walang kwenta. mas mabuti pang umalis ka sa daan ko ngayon. Kung hindi, sasaktan ko ang nanay mo nang hindi mo na alam ang sarili mo. Aso na bagay na nangahas manakit sa akin ng mayabang sa harapan ko. Jiao Tian. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Paano si Xie Qingcheng? Gusto mong ipagtanggol ang iyong asong gatas? Tama ang hula ko. Tama nga, aso mo iyan. Pinapayuhan kitang mag-ingat. Siya ay isang karakter na hindi kayang saktan ng tatay mo. Nakakatawa, ang buong lungsod ng Yuntian. Walang papel na hindi kayang saktan ng aking pamilyang Zhao. Tama nga, palakas sa balon. Ang Yuntian na ito ay isang maliit na lugar. Ang mga kilalang bisita ni Ye ay dumadagsa. Ano ang pamilyang Zhao? Ano? Ang aking pamilyang Zhao ay naka-attach sa pamilyang Bai ng Shenjing, Bai Yeshu. Miss Bai, kahit miyembro ka ng pamilyang Ye, hindi ko rin ito papalusutin. Sige, Itali ninyo itong bata para sa akin at putulin ang kanyang bola. dalhin ninyo ang babaeng ito sa aking silid. Huwag kang maglakas loob. Teka, Bakit mo gustong humingi ng awa? Zhao Jing, alagaan mo ang anak mo sa loob ng 3 minuto. Kung hindi, lilinisin ko siya para sa iyo. Kung hindi dahil kay Zhao Jing masira ako, nasana ang mukha mo noon pa. Sinusubukan mo ba akong takutin? Kahit dumating ang tatay ko, patay ka rin, at mas malala pa ang kamatayan mo sa oras na iyon. Kailangan mo lang lumuhod at umiyak para sa iyong ama at ina. Hindi kanya tinakot. Pinapayuhan kitang mag-ingat ka. Huwag kang masunog. Xie Qingcheng, hindi mo ba talaga iniisip na may sinusuportahan ka?
Itong klaseng talunan umaasa pa rin sa pagkakaibigan sa pamilya Ye. Seryoso ka talaga sa sarili mo. Nakakatawa. Tingnan mo ang tunay na suporta dito. Inimbita ako ng pamilya Bai na maging Shenjing Pangulo ng Bai's Group. Mga hayop kayo. Mula ngayon, kayo na lang ang magdadala ng aking sapatos. Isang kilalang panauhin. Tara. Hayop. Tigilan mo na. Tatay, dumating ka sa tamang oras. Ipapakita ko sa tinatawag na panauhin ng pamilya Ye na ito. Lumuhod sa lupa at yumuko ng ilang beses para sa iyo. Masama kang tao. Ano ang ginagawa mo? Tatay, baliw ka na. Ipinaglalaban ko ang ating pamilya Zhao. Wala kang kwenta dinadala mo ba ang pamilya Zhao sa kapahamakan? Mr. Meng, pasensya na. Ito ang inaanak ng matanda na walang magawa. Huwag kang makipagkilala sa masamang taong ito. Gawin mo mismo. Matagal ko na siyang tiniis. May tao bang humawak sa rebelde para sa akin? Humingi ka ng tawad kay Mr. Baliktad yan. Zhao Jing, matanda kang tanga. Malapit na akong maging presidente ng Bai Group. Bakit ka natatakot sa kanya? President. Matanda kang tanga. Dahil sa iyo, duwag ang pamilya Zhao. Hindi sapat ang kalupitan. Hindi siya umunlad sa loob ng maraming taon. Magbitiw ka. Ako ang magmamana ng pamilya Zhao. Punyetang anak ka. Mula ngayon, kailangan mong makinig sa akin. Suporta ng pamilya Bai. Walang kailangang matakot. Bastardo. Itutulak mo ba ang pamilya Zhao sa hukay ng apoy? Kilala mo si Mr. Meng. Siya si Zhao Jing. Mukhang kailangan kong alagaan ang iyong anak para sa iyo. Subukan mo lang maging kaaway ng pamilya Bai. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Kapangyarihan ng presidente ng Bai Group. Bantay, Dragon, ng Bai. Sama-sama. Tara, bingi ka ba? Sige, ibaba mo siya. Mr. Zhao, ang galing mo. Miss Bai, bakit kayo personal na pumunta? Oh, ang kilalang panauhin ng pamilya Bai ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, ipapasundo ko siya. Ang panauhin ay nasa harap mo mismo. Walang modo. Sinabi mo siya? Tawanan niyo. Ako, ang panauhin ng pamilya. Miss Bai, bakit ang bisita mo ay isang ibon na katulad niya? Siya ay isang kilalang panauhin ng pamilya Bai ko. Siya rin ang aking nobyo, si Bai Yishu. Hindi, imposible. Nakikita kong may mga kakayahan ka. Iwan ka bilang pangulo ng pamilya Bai. Hindi ito maganda ngayon. Umalis ka. Hindi. Miss Bai, humihingi ako ng tawad sa iyo. Ako ay isang mata ng aso. Hindi ko alam ang iyong kapangyarihan. Dakpin siya, mga bantay dragon. Miss Bai, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Miss Bai! Miss Bai! Miss Bai, Ginoong Meng, pasensya na talaga. Kasalanan ko na mali ang pagtuturo ko sa aking anak. Siguradong tuturuan ko siya ng leksyon pagbalik ko. Alam kong mabait ka, pero sa tingin ko, kulang ka sa paglalaro. Hindi kumpleto ang pagkabata para maging napakamayabang. Kaya simula ngayon, palo mo siya araw-araw. Pagkatapos, mag-record ng video at ipadala sa akin. Babalik ako at ipapatupad ng maayos ang mapanghimagsik na batas pampamilya. Nakakainis talaga. Ah, tama. Ching, bakit ka nandito? Hindi ba ako narito para pag-usapan ng negosyo? Nakita ko si Zhao Tia na pinahiya ka. Pupunta ako diyan. Gabi na. Mauna na ako. Magandang usap. Paalam. Oras na para sa ating dalawa na ayusin ang ating mga gawain. Sige, naiintindihan ko. Humanap ng paraan para iligtas sila. Handa na ako. Pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo. Uy, anong ginagawa mo? Hindi mo ako naintindihan. Hindi ako pumunta rito para makasama ka. Kasama ka. Ano iyon? Narito ako para humiling na tulungan mo akong makaalis sa kasal. Siyempre, tutulungan kitang makuha ang mana ng pamilya ng maayos. Kung gayon, maaari nating makuha ang negosyo ng pamilya sa pamamagitan ng pag-aanak ngayon. Ang ibig kong sabihin, may iba pang panganib. Meng Xiaofan, wala akong gaanong oras para makipaglaro sa'yo. Ang ninuno ng pamilya Bai ay namatay. Mahuhulog sa kamay ng mga stepmother at mga nakababatang kapatid na lalaki. Kung ito man ay aking buhay o ang siglong gulang na pundasyon ng pamilya Bai, mawawasak. Wala akong pagpipilian. Xiaofan, tulungan mo ako. Oh, pakiusap. Ah, teka. Bigyan mo ako ng 3 araw. Kung hindi kita natulungan na makuha ang negosyo ng pamilya ng maayos, mag-aanak na lang tayo ng isa pa. 3 araw lang. Mrs. Bai, namatay ang ninuno. Si Bai Zhendong at ang iba pa. Kontrolado na nila ang buong pamilya Bai. Mas nasa panganib ka ngayon. Kailangan mong mag-ingat sa iyong sarili.
Ang ninuno ng pamilya Bai ay hindi namatay. Kinukulong lang nila siya. Paano mo nalaman? Kuya Shi Biao. Handa na ang kotse. Maaari na tayong umalis. Pangalawang hipag, lahat ito ay payo ni Bai Zhendong. Hindi patay ang ninuno ng pamilya Bai. Itinago lang niya ito. Shh! Hindi pa huli para umalis tayo. Talaga? Kailan pa nagsinungaling? Si Shi Biao. Tara na. Oy. Lahat sila ay mga papel. Sa utos ko. Kuya, anong nangyayari? Ito ay mahika ng silangan. Mag-ingat sa mga taong ito. Na-hypnotize sila. Meng Xiaofan, mag-isip ka ngang paraan. Teka. Ano bang nangyayari? Fan, anong ginagawa mo? Mag-isip ka ng paraan. Hahaha. Sa harap ko bilang unang mago ng silangan. Walang gumagana. Sino ang nagpadala sa iyo? It's Miko, ang stepmother mo. Iyan ang stepmother ng Insect Kingdom. Kaya naman, napakalupit. Mamamatay kayong lahat ngayon. Si Biao, patayin mo muna ang hari. Okay. Tingnan mo ako. Kuya, Ako ito. Ako ito. Huwag kang matakot. anong spell ang ginamit mo? Ang galing. Hinipnotize ko si Xie Biao para maging malakas na lalaki. Para isipin niyang malakas siya. Para mailabas ang kanyang potensyal. Bakit ikaw ay tahimik na nagtatrabaho sa sarili mo? Hinipnotize ko ang sarili ko para maging #1 na hypnotist sa buong mundo. Nag-iipon itong buff. Saka lang mailalabas ng buo ang lakas ni Xie Biao. Kuya, hypnotize mo ulit ako. Hindi, nakagat ako. Teka, Huwag kang lalapit. oy, Kuya! Kuya! Nakita mo ba kung gaano ako kagwapo kanina? pumunta ka sa bahay ni Bai. Kuya, Bagamat ngayon ay araw ng pagluluksa para sa mga ninuno ng pamilya Bai, ngunit ito rin ang araw kung kailan nagbabago ang mga bagong at lumang pinuno ng pamilya Bai. Nagpapasalamat ako para dito. Binabati kita ng maaga sa binatang Bai para sa paghalili sa posisyon ng pinuno ng pamilya Bai. Oo, si Bai Master ay isang batang bayani bata at nasa kapangyarihan. Haha, maliwanag ang kinabukasan. Mangyaring alagaan ang Panginoon ng pamilya Bai sa hinaharap. Well, ang 4 na patriarka ay magalang. Kayo 4 ang nangungunang pamilya sa Shenjing. Malalim na background. Kamangha-mangha. Ang aking pamilya Bai ay isang pansamantalang swerte. Nanalo ng reputasyon ng Shenjing Double Wall. Sa pagsasalita ng pag-aalaga. Sa hinaharap, ikaw ang aasahan ko para suportahan ako. Dapat ay pamilya Bai. Hoy, madaling sabihin, hahaha. bulag na bagay. Siya ang iyong pinakamatandang ginang ng pamilya Bai. Hindi ka ba natatakot na sisantehin ka? Anong kalokohang ginang? Ang pamilya Bai ay may 2 Panginoon lamang, si Bai Zhendong at si Ginang Yixie. Patawad? Paano mo nagawa? Paano nangahas ang asong bantay na kagati ng kanyang amo? Ano ang sinisigawan mo sa araw ng libing? Kunin mo ang iyong tapang ng aso at lumabas ka rito. Sa palagay ko, ikaw ang dapat lumabas. Bai Yishu, talagang may magandang aso ka. Bai Yishu, talagang nag-alaga ka ng magandang aso. Bai Zhendong, huwag kang masyadong mayabang.
Ngayon hindi ka na pinuno ng pamilya Bay. Maaari kitang bigyan ng pagkakataong maging anak na magalang. Pero ang aso mo ay kailangan umalis dito ngayon. Siya ang manugang ng pamilya Bay na itinalaga ng mga ninuno. Ngayon ay makikita ko kung sino ang mangahas na paalisin siya. Miss Bai, baliw ka ba sa mga lalaki? Kahit isang asong babae ay hindi magkakaroon ng ganitong bagay. Paano magugustuhan siya ng mga ninuno? Hoy, naiintindihan ko. Itong babaeng Bay ay maaari lamang magpakasal para makuha ang ari-arian ng pamilya Bay. Kaya itong si Miss Bay ay nasa lansangan. Nakakita lang ako ng ganitong pustule para magpanggap. Miss Bay, kung ganoon, bakit hindi ka sumama sa akin? Sige, tigilan na ang kalokohan. Ilabas mo itong peke dito. Well, hindi ako impostor. Kung hindi ka naniniwala, papuntahin ang mga ninuno ng pamilya Bay para lumabas at magtanong. Sino ka ba para maging mapangahas? Manggahas kang gumawa ng ganyang biro dito. Bantay dragon ng pamilya Bay, tahiin ang bibig ng batang ito para sa akin. Oh, tigil. Mga ginoo at mga binibini. Ako ang manugang na itinalaga ng mga ninuno ng pamilya Bay para sa selyo ng pamilya Bay. Autokratikong kapangyarihan ng pamilya Bay. Makikita ko kung sino ang manggahas na humawak sa akin. Imposible yan. Bakit nasa iyo ang tatak ng pamilyang Bay? 20 taon na ang nakaraan. Gumawa ng kasunduan ng lolo ko sa pamilyang Bay. Natatakot si G. Bay na walang lalaki sa pamilyang Bay. Ibinigay niya sa akin ang tatak na ito. Hindi lang ako ang manugang ng pamilyang Bay, kundi ang tanging lehitimong tagapagmana sa posisyon ng pinuno ng pamilyang Bay. Dragon Guard ng Bay. Kunin mo para sa akin ng malaking tatak. Hindi mo ba ako narinig? Kunin mo para sa akin ng malaking tatak. Dragon Guard ng Bay. Hilahin ninyo si Bay Jendong pababa para sa akin. Ano ang ginagawa mo? Oy, Makikita ko kung sino sa inyo ang maglakas loob na gumalaw. Ang malaking tatak na nasa kamay niya. Peke iyan, ang totoo ay narito. Hoy, ito. May magbasag nito sa libing. Arestuhin ang lalaking nagpapanggap ng malaking tatak para sa akin. Ano ang hinihintay ninyo? Siya ay isang tagalabas. Ngunit gusto niyang gamitin ang dakilang tatak para hatiin ang ari-arian ng pamilyang Bay. Hindi ba iyan sapat na halata? Walang utak na bagay. Ano pa ang inaantala ninyo? oops, muntik na akong matakot sa batang ito. Paano maglalagay ang mga ninuno ng napakahalagang bagay? Sa isang tagalabas, isang tagabundok. Ang lakas ng loob mo. Tiyo Yi, pinakitunguhan kita ng mabuti kasama ang aking mga ninuno, araw ng pagluluksa, hindi pa malamig ang mga buto. Nakipagsabuatan ka sa isang tagalabas. Gusto mong hatiin ang pamilyang Bay. Hindi ako, ikaw. Bastardo, Tianyang Group. Matianyang ay handang manguna sa pagbawal sa iyo, by Yeshu. Itong babae nakahanap ng lalaking walang kwenta para punan ang kota at siraan ang pamilya Bai at kahiya-hiya ito sa marangal na nerbiyos. Ako, Xie Yongyan, ang pinuno ng Hongxing, ay handang ipagbawal si Bai Yishu magpakailanman. Sige, magdadagdag ako ng isa pang boto. Ang aking Chen Group, permanenteng ipagbawal si Bai Yishu. Isa pang boto. Isa pang boto. Huwag kang matakot, poprotektahan kita. Kayo ay isang grupo ng mga walang kwenta. Kayo ay nagdidirehe at gumaganap ng sarili ninyo. Kayo talaga ay palakas sa balon. Hindi ninyo alam ang bigat ng 4 na pamilya at ang bigat ng mga panauhin dito. Ang mga nakatayo dito ngayon ay kumakatawan sa kalahati ng buong dakilang Qin. Ang aming unos ng buhangin ay makakapagpahirap sa inyong kumilos sa estado ng Daqin at sa huli ay mamatay sa lansangan. Kayo ay isang grupo ng mga kusinero. Ano ang mga kwalifikasyon ninyo para maging mapangahas? Kayo ay walang pinag-aralan. Ngayon, una, ginulo ninyo ang libing ng aming ninuno at pagkatapos ay pinalsipika ang selyo ng pamilya Bai. Ngayon ay hinahamon ninyo ang pinakamataas na kapangyarihan ng Shenying. Ang bawat isa sa mga paratang na ito ay sapat upang patayin kayo ng 10,000 beses. Isang kamatayan ay hindi sapat. At kahit bumalik sa 8 henerasyon, at ang kanyang 9 na angkan, at patayin ang kanilang mga pamilya. Sige, ipaalam sa mundo ang presyo ng pag-insulto sa 4 na dakilang pamilya at ang presyo ng pag-insulto sa 2 braso ng nervous. Ang laki ng kayabangan. Mukhang matagal na akong nasa bundok. Hindi ko pa gaanong nakikita ang mundo. Ang 4 na dakilang pamilya ng nervous system na may kaunting kapangyarihan. Paanong nangahas kayong maging napakayabang? Gusto pa nilang hukayin ang aking libingan at patayin ang aking 9 na angkan. Kung narito ang aking lolo, Ah ha 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 ha.
Kung makita tayo ng matandang iyan, malamang luluhod lang siya at hihingi ng awa. Tawagin akong tatay. Ahahaha. Kung nangahas kayong hiyain ang aking lolo muli, paghihiwalayin ko kayo. Oy, binata, sinaktan mo ang bisita ko sa harap ng host. Talagang hindi mo iginagalang ang pamilya Bay. Ano ang katayuan ng pamilya Bay? Hindi mo karapat-dapat ang atensyon ko. Bakit mo kami ganoon hinahamak? Maaari ko bang itanong kung ano ang katayuan mo? Marangal na pamilya? O isang nakatagong maharlika? Mga lahat, itong taong probinsyano ay kamag-anak lang ng pamilyang Ye. Gamit ang pagkakakilanlan bilang VIP ng pamilyang Ye sa pagyayabang kahit saan. Walang tunay na kapangyarihan. Akala ko kung sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob. Ang pamilyang Ye. Ginagamit mo ang balahibo bilang espada. Akala mo ba ang pamilyang Ye ay kahanga-hanga? Maging ang direktang anak na babae ng pamilyang Ye, si Ye Rower, sa harap ng aming 4 na pangunahing pamilya, hindi siya mangahas na kumilos ng walang pakundangan. Mrs. Yi Shue, ayokong nakawin ang atensyon. Ipaparamdam ko sa lalaking ito ang sakit agad mawala sa aking paningin. Kung hindi, huwag sisihin sa akin ang pagsira ng libing ng aming mga ninuno. Bilisan mo. Kung hindi, kapag dumating ang Dragon King upang manguna sa libing, makita ang batang ito na nagdudulot ng kaguluhan dito, baka parusahan niya tayo. Oy, by Gia Longway, makinig ka. Kalad ka rin ang 3 ito palabas. Tadterin sila ng pino. At itapon sa dagat. Narito na ang Dragon King. May daga na lumitaw sa lamay. Agad ko itong pinalayas. Dragon King, ngayon, gagamitin ko ang dugo ng taong ito para ialay sa kaluluwa ng aking lolo sa langit. Wu Jai King, magaling ang ginagawa mo. Tingnan mo ang mga pamilyang ito para panatilihin silang buhay at maayos at mataba. Gusto mo pang ang hukayin ang aking libingan at patayin ang buong pamilya ko. Paano mo nagawang tawagin ang Dragon King sa kanyang pangalan? Akala yata sawa ka na sa buhay. Si Wu Jai Xing ay hindi magaling mamahala. Ang pamilya Bai at ang 4 na malalaking pamilya ay nangaapi at ginagamit ang kapangyarihan para mangapi. Pakitunghayan si Jimeng. At ona. Siya ang gamulo sa lamay ng pamilya Bay ko. Masamang tao, babae. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong yumukod sa kanya. Tumahimik ka. Kayong lahat yumukod kay Jimeng at humingi ng tawad. Ano? Siya ang masamang tao na gumulo sa lamay ng bahay ko. Huwag niyo akong pilitin na sabihin ito sa pangatlong beses. Humingi kayo ng tawad. Meng. G, Meng, pasensya na. G, Meng, paano mo ba gustong bayaran ang pagkakamali? Gusto nilang hukayin ang aking libingan at patayin ang buong pamilya ko. Ikaw ang magpasya. 4 na malalaking pamilya, ibigay ninyo ang lahat ng inyong ari-arian. Ang inyong mga kamag-anak ay maninirahan sa malamig na lupain. Sina Ixian Meizi at Bai Zhendong ay pinaalis sa pamilya Bai. Hort ona. Ano, Dragon King? Nagkamali ka ba ng gamot? Kahit na ikaw ang ninuno ng nerve. Wala kang karapatan na makialam sa pamilya Bai. Dragon King, kami ang gulugod ng nerve. Maaaring puputulin mo ang iyong lifeline? Puputulin ang lifeline mo? Dragon King, ano ang pagkakakilanlan ng taong ito na karapat-dapat mong gawin iyon? Hindi mo karapat-dapat malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Siguro ang Dragon King ay may isang hawak sa mga kamay ng taong ito. Dahil hindi makatarungan ang paghuhusga ng Dragon King, hindi natin ito iiwasan. Hindi ko susundin ang parusa mo. Hindi ako susunod. Panginoong Dragon King, ginagamit mo ngayon ang kapangyarihan ng publiko para sa pansariling kapakanan. Pinapayuhan kita na hatulan ng taong ito ng mabilis upang itaguyod ang katarungan. Kung hindi, magkakaisa tayo upang magprotesta. At maghahalal tayo ng bagong Panginoon o hahanap tayo ng bagong Panginoon. Oo, hatulan mo siya. Ang kapal ng mukha. Bai Zhendong, naglakas loob kang manguna sa isang pag-aalsa. Dragon King, ayaw ko nang magpanggap. Ang lakas ng aking pamilya Bai ay hindi mas mababa sa'yo. At ngayon, ang mga marangal na pamilya ay nagkakaisa. Binibigyan ka namin ng paggalang. Tinatawag ka naming Dragon King. Kung hindi, isa ka lang gumagapang na insekto. Ngayon, susuportahan natin ang pamilya Bai bilang bagong hari ng nerve. Sinusuportahan namin ang pamilya Bai bilang hari. Sinusuportahan namin ang pamilya Bai bilang hari. Ang ninuno ng pamilya Bai ay pumanaw na.
Ako, si Bai Shendong, ang susunod. Ang pinuno ng pamilya Bai ay umakyat sa trono. Bai Yishu. Nakikita ang pinuno ng pamilya Bai, bakit hindi ka lumuhod? At ikaw, si Yamalong. Gusto kong makita kung ano pa ang iyong pinagkakatiwalaan. Patuloy kang nasa maling akala. Hinding-hindi kita igagalang bilang pinuno ng pamilya Bai. Tara, at lahat kayo rito. 4 na dakilang pamilya. Hindi ninyo alam na na-offend ninyo ang hari ng impyerno. Alam mo ba? Alam mo ba ang kanyang tunay na pagkatao? Wala akong pakialam kung sino siya. Ako ang hari sa kabisera. Ano ang 4 na dakilang pamilya? 4 na dakilang pamilya. Ano ang 4 na dakilang pamilya at ang banal na mga armas? Mayroong hindi mabilang na nakatagong kapangyarihan sa dakin. Ang pinakamataas na pag-iral sa mga dakilang pamilya ay Huwag mo akong takutin sa unang aristokratikong pamilya. Kung siya ay isang nakatagong marangal na pamilya, ang pinakamataas na pag-iral. Paano niya ako papayagang maging mayabang dito? Sandali, sasagot ako ng tawag. Dumating na ang Panginoon. Sa wakas, hindi na ako kailangang mag-antala. Nasaan ang mga Dragon Guard ng pamilya Bai? Arestuhin silang dalawa para sa akin. Ano ang ginagawa mo? Mga Dragon Guard, baliw ba kayo? Ako ang Panginoon ng pamilya Bai, makinig kayo sa akin. Dumating na ang tunay na Panginoon ng pamilya Bai, Rong-er. Ruer, Ito. Lolo? Akala ko hindi na kita makikita ulit. Nagtiis ka. Susuportahan ka ni Lolo. Kayong dalawang mapaghangad na ina at anak. Luhod kayo. Ninuno. Paano ka pa nabubuhay? Ninuno, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Ikaw at si Bai Zhendong ay nagkulong sa akin ng ilang araw. At gusto nyo akong patayin sa gutom. Iyon din ay hindi pagkakaunawaan. Kung hindi nagpadala ng tao si Xiao Fan para iligtas ako, matagal na akong namatay. Yi? Paano mo nagawang ikulong at patayin ang ninuno? Kilala mo ang mukha, pero hindi ang puso. Yishe, babae? Upang agawin ang kapangyarihan ng pamilya Bai, talagang gagawin mo ang anumang paraan. Tumahimik kayong lahat. Dahil nabunyag na ang plano. Hindi na kailangang magtago. Mamatay ka, matanda. Mga tandang tao mula sa Dachin, mapaparusahan kayo ng walang hanggang paghihiganti ng pamilyang Yixi. Sandali, lahat ay mamamatay. Mama, isama mo ako. Lolo, patawarin mo ako. Si Yixian Mizi ang nagsabi sa akin na gawin ito. Ang selyo ni Xiao Fan ay nasa iyo. Ikaw na ngayon ang pinuno ng pamilyang Bai. Ang taksil na ito ay nasa iyo na ang pagpapasya. Hindi ba peke ang selyong ito? Peke ang isa iyon. Inihalal kita bilang manugang ko mula noong bata ka pa. Paano kita mabibigyan ng peke? Ano, itong probinsyano? Anong karapatan niya upang mamuno sa pamilyang Bai? Oo, ang 4 na malalaking pamilya at ang pamilyang Bai ay magkakaugnay. Tayo ay nasa iisang bangka. Itong tao. Ang kanyang katayuan ay ibang-iba sa atin. Kung hahayaan mo siyang mamuno ng padalos-dalos, natatakot ako na maaapektuhan nito ang ating kooperasyon sa pamilyang Bai. Huwag kang makasarili. Sino ka ba? Para makialam sa mga gawain ng aming pamilyang Bai, para magpayo. Kung gusto mong makipagtulungan, pwede. O umalis ka. Itong matandang ito, huwag mo akong subukang paboran. Hindi ko gusto ang selyong ito. Xiao Fan, nakikiusap ako sa iyo. Mangyaring tanggapin ang selyo. Bakit? Ang bagay na hindi ko makuha. Kailangan ko itong ibigay sa kanya. Walang paraan. Ito ang agwat sa pagitan ng mga tao. Hindi ko kukunin ang selyo. Pero itong taong walang utang na loob, matutulungan kitang harapin siya. Bai Jia Longwei. Itinapon nila si Bai Zhendong sa kalye upang mamalimos. Nagpadala sila ng mga tao para bantayan siya araw at gabi. Pinagbawalan siyang mamalimos ng pera, mamalimos lang ng pagkain. Karaniwan kang mayabang at mapangapi at nang-aapi ng mahihina. Ngayon ay matitikman mo ang pagiging hinahamak at itinatakwil ng iba. Anong ginagawa mo? Ako ang Panginoon ng pamilyang Bai. Pakawalan mo ako. Ginoong Meng, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Ginong Meng, nang makita kita, alam ko na may kahanga-hanga kang ugali. Hindi tayo magkakilala dati. Haha. Ang mga pangyayari ngayong gabi ay dahil lahat kay Yixian Meizi.
at by Zendong para udyukin ako. Nabulag din kami sa kanila. Huwag kang magalit. Oo, kasalanan nila lahat. Wala itong kinalaman sa amin. Kung ako ay nagkasala sa iyo kanina, pakiusap, pagtiyagaan mo ako. Gusto mo pang ang hukayin ang aking libingan at patayin ang buong pamilya ko. At hihilingin mo sa akin na pagtiyagaan ito. G. Meng. Nagalit lang kami sandali. Ang pamilya Chen ay handang gawin ang aming makakaya upang tuparin ang iyong mga kahilingan at humingi ng iyong kapatawaran. Ang aking pamilya Xie ay handang sumunod sa pamilya Chen. Ang aking pamilya Ma ay handang ibigay ang lahat ng aming ari-arian upang ipahayag ang aming paghingi ng tawad. Talaga bang gagawin ninyo ang inyong makakaya upang humingi ng tawad sa akin? Yan ang apat na dakilang pamilya ay laging matatag at ang aming mga salita ay aming paninindigan. Sige, pagkatapos ay ibigay ang lahat ng iyong mga ari-arian sa mga mahihirap na bulubunduking lugar. Walang natitira kahit isang sentimo. Anong lahat ng ari-arian? Nagbibiro ka ba? G-Meng, masyado kang bata. Nagsumikap kami sa mundo ng negosyo at kumita ng labis na kayamanan sa iyong salita at hihilingin mong ibigay namin ang lahat ng ito. Tama iyan. Sinabi mo lang na gagawin mo ang iyong makakaya, pero ngayon, binabali mo ang iyong pangako. Sinabi naming gagawin namin ang aming makakaya, pero ito'y parang palabas lang. Sa totoo lang, para sa kapakanan ng Dragon King at ang ninuno ng pamilya Bai, kailangan naming magbigay ng kaunting paggalang sa kanila. Kung wala ang kanilang paggalang, wala kang halaga, kundi isang probinsyano. Huwag kang walang utang na loob. Kung gagawin mo, hindi maganda para sa lahat. Mapanglait ka. Kayo, mga marangal na pamilya, ay naghahangad ng kamatayan. Xiao Fan, hayaan mong bigyan kita ng babala ng maaga. Ang apat na hangal na ito ay walang kinalaman sa pamilya Bai. Huwag mong ilabas ang iyong galit sa aming pamilya Bai. Binibigyan kita ng respeto, tinatawag kitang G-Meng. Pinapayuhan kita na tumigil ka na habang nasa unahan ka pa. Huwag mo silang patayin lahat. Oy, ngayon, gagawin ko ang mga bagay hanggang sa wakas. Kayong mga marangal na pamilya, lagi ninyong ginagamit ang inyong kapangyarihan para apihin ang iba. Sa pag-aakalang kayo ang may kataas-taasang kapangyarihan at minamaliit ang mga karaniwang tao. Ngayon, kung kusang loob ninyong isuko ang inyong marangal na katayuan at ibibigay ang lahat ng inyong ari-arian sa mga bundok na lugar, baka bigyan ko kayo ng paraan para makatakas. Kung hindi, tiyak na lilipulin ko kayo. Maaaring tanggapin ang paghingi ng tawad, pero kailangan ninyong ibigay ang lahat ng inyong ari-arian. Imposible. Lahat kayo rito, sino ba naman ang magsasakripisyo ng kalahating buhay na ipon? Hindi rin ako sumasang-ayon. Tinatawag kitang Mr. Meng ay para bigyan sila ng dalawang mukha. Ang apat naming dakilang pamilya ay matagal nang umiiral na may malalim na pinagmulan. Paano kami masisira sa isang iglap? Kung ipipilit mong kalabanin kami, kailangan naming magkaisa para wasakin ka sa lugar. Sobra ang pagtitiwala mo sa sarili mo o minaliit mo si Mr. Meng. Kaya ni Mr. Meng na sirain ang iyong imperyo ng negosyo, sirain ang iyong imperyo ng negosyo sa isang kisap mata. Gusto kong si Xiao Fan mismo ang gumawa nito. Basta't magbitiw siya ng salita, handang-handa akong gawin ito. Inutusan ni Long Wei ang lahat ng puwersa ng pamilya Bai na wasakin ang apat na pamilya sa loob ng 5 minuto. 5 minuto ay hindi naman masyadong mahaba, di ba? Narinig ko na iyan. Ang pamilya Bai ay hindi mahina. Ano iyon? Walang makakapagtago sa mga mata ng iyong lolo. Sige, 3 minuto na lang. Kahit na ang iyong pamilya Bai ay isang diyos ng negosyo sa Shenjing, ngunit sa loob ng 3 minuto upang sirain ang apat na dakilang pamilya, sa tingin ko, hindi posible. 3 minuto ay isang pantasya. Lolo, sa tingin ko tumatanda ka na at mayroon kang pantasya. Hahaha, sino? Kumusta? Mr. Shi, may mali. Nakatanggap lang kami ng abiso na lahat ng hilaw na materyales para sa aming mga order ay nakuha ng isang misteryosong kumpanya sa mataas na presyo. Ano? Nakaharap kami sa daan-daang milyong yuan dahil sa paglabag sa kontrata. Daang milyong kompensasyon. Imposible ito, Mr. Xie. May isa pang masamang balita. Ang stock ng grupo ay bumagsak. Ha. Kumusta, nanay? Oh no, ang grupo ay inatake ng hindi kilalang mga sniper. Oh, Mr. Chen, may masamang nangyari. Ang grupo ay pinaghihinalaang may korupsyon at lahat ng mga ehekutibo ay naaresto. Kumusta? Sang. Oh no, lahat ng pondo ng grupo ay inilipat ng isang sekretarya na apelyido Bai. Ano? Ang iba sa inyo, hindi ko sila uurgain isa-isa. Sila ay mga halimbawa. Dapat mong alagaan ang iyong sarili. Halika at kunin sila. Liao Fan, hindi ko na itatago. Kailangan kitang pakasalan. Kung hindi, sasabihin ko sa lolo mo ang kinaroroonan mo. Ang lupit mo naman, matanda. Hindi man lang ako kumilos.
Nilipol mo ang 4 na pamilya sa isang iglap. Ano? Bakit hindi sapat ang ating issue para sa iyo? Hindi sapat ang isa. Ipinapangako kong pakakasalan mo ang 3. Ako. Kahit na ikaw ay manugang ng pamilya bay namin. Lolo, hindi mo pa hinihingi ang opinyon ko. Ano ang opinyon mo? Hindi sapat ang 3. 2 lang ang pinakamarami. Tito Bay, napagkasunduan natin iyon. Tinutulungan kita na lumaban para sa ari-arian ng pamilya at tutulungan mo akong putulin ang kasunduan. Bakit hindi mo tinupad ang iyong salita? Hindi kita niloko. Sinabi ni Lolo na sa pamamagitan lamang ng pagpapakasal sa iyo ako ay makakapagmana ng ari-arian ng pamilya Bay. Hoy ikaw, ang pamilya Bay ninyo ay talagang walang hiya. Sinabi ni Baishu, kung ipipilit mong pakasalan si Lefan, kung gayon, maaari ka lamang maging kerida. Kung ikaw ay kerida, sino ang pangunahing asawa? Siyempre ako. Rower, huwag kang magbibiro. Yeruwer, huwag mo nang isipin iyon. Si, itong bagay na ito, Ako ang may huling desisyon. Ito ay sa aming pamilya bay. Si Yishu ay papasok sa silid kasalan ngayong gabi. At ang kasal ay gagawin bukas. Miss Ye, hindi mo kailangang lumaban para sa posisyon ng asawa. Bakit hindi kayo dalawa ay maglingkod sa akin ng sabay? Fan, kahit malaki o maliit, maraming nakatagong marangal na pamilya, bakit kailangan mo akong guluhin lagi? ang pamilya Meng ay isang malaking pamilya. Ito ang nangungunang nakatagong marangal na pamilya sa Hilagang Lalawigan. Bakit hindi ako dapat tumutok sa iyo? Hoy, matanda, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Bumaba ako ng bundok upang putulin ang kasunduan. Imposible ang kasal. Liao Fan, nakikiusap ako sa iyo. Pakasalan mo si Shuer. Kung hindi, ang aming pamilya bay ay matatapos na. Ginoo, anong sinasabi mo? Kung hindi ako magpapakasal kay Yishu, hindi na mabubuhay ang pamilya Bay mo? Bukod dito, maaari kitang ipakilala sa ilang nakatagong marangal na pamilya. Yishu, si Wang Tiamba, ang panganay na anak ng pamilya Wang sa Timog Probinsya. May kasunduan din sa kasal. Kung hindi ikaw, pakakasalan niya si Wang Tianba. Kung pakakasalan ko siya, mas gugustuhin ko pang mamatay. Ang pamilya Wang sa Timog Probinsya. Kamakailan lamang, ang bagong nangingibabaw na nakatagong marangal na pamilya sa Nan Probinsya, kilala bilang hari ng Henan Probinsya. Ngayon ay tinatawag silang Timog Hari at Hilagang Meng. Sila ay naging aktibo sa mortal na mundo kamakailan. Maraming sekular na puwersa ang sabik na sumali sa pamilya Wang. Sabi ng balita, gusto ng pamilya Wang na pag-isahin ang Dakin. Ninuno, ikaw pamilya Wang ay ikakasal sa 2 malaking nakatagong marangal na pamilya ng sabay. Hindi ka ba natatakot na magalit sa iyo ang pamilya Wang at pamilya Meng? Alam ng pamilya Wang na may kasunduan sa kasal si Yishu. Ngunit pinilit pa rin akong magpakasal. Kung hindi ako pumayag, binali niya ang aking binti kung hindi ako pumayag. Si Wang Tianba ay isang halimaw. Ang pamilya Wang ay napakalupit. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakasal sa iyo tayo, makakaligtas. Kung hindi, hindi tayo pakakawalan ng pamilya Wang. Alam ng pamilya Wang na may kasunduan ako sa iyo, ngunit pinilit pa rin na pakasalan ka. Ito ay malinaw na pambabastos sa pamilya Meng. Gusto nilang magtayo ng kapangyarihan. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita dito. Hanggat tinutulungan mo ang pamilya Bai na malutas ito, kung pakakasalan mo si Yishu o hindi, hindi ako makikialam. Sige, walang problema, Ginoo. Kuya Liao Fan, huwag kang magpabigla. Ngayon ang pamilya Wang at pamilya Meng ay magkapantay. Hindi natin sila dapat maliitin. Pantay, oras na para magbiro. Oras na para ipakita ng pamilya Meng ang tunay nilang lakas. Kuya, may nangyari. Anong nangyari? Kinidnap ang kapatid ko at si Su Qianyu. Ano? Sabihin mo kung nasaan ang lalaking may apelidong Wang ngayon. Hindi ko sasabihin. Huwag mong isipin na sumali ka sa pamilya Wang. Kaya mong gawin ang kahit anong gusto mo. Pakawalan mo ako agad. Ha, si Ching Cheng, malamang hindi mo alam ang sitwasyon. Ang panahon ng 3 higante na namumuno sa Yuntian ay lumipas na. Ngayon, ang pamilya Wang ang naghahari sa timog na lalawigan, at ako'y hinirang bilang 2 pinuno ng Yuntian. Ano ang magagawa mo laban sa akin? Sabihin mo sa akin kung nasaan ang batang iyon ngayon. Hindi kita kilala. Sige. Qianyu, sabihin mo sa akin. Lumabas ka. Hindi pa banggitin na hindi ko alam kung nasaan siya. Kahit na alam ko, hindi ko rin sasabihin sa iyo. Di mamatay ka na. Pakawalan mo siya. Kung matapang ka, harapin mo ako. Lin Qianyu, sinasabi ko sa iyo, sinabi ko na kay Meng Xiaofan na tumakas. Hindi mo siya makikita sa buong buhay mo. Si.
Dahil gusto mong mamatay. Pagbibigyan kita. Tama na. Tigil. Akala ko may tapang ka, naging mahiyain ka. Pakawalan mo sila. Ililigtas ko ang buhay mo. Ang daldal mo. Hindi mo alam ang iyong hangganan. Ngayon, may dalawa akong dalubhasa dito. Anong laban mo sa akin? Xiaofan, itong dalawang binata ay mga baguhan sa talaan ng ranggo ng mga mamamatay tao. Paglabas pa lang nila, umukupa na sila ng ikalawa at ikatlong pwesto. Xiaofan, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Sa gitna ng araw, wala silang lakas ng loob na pumatay. Sa mundong ito, walang bagay na hindi ko kayang gawin. Lin Qianyang, hinahanap mo ang kamatayan. Naglalaro ka ng apoy. Ikaw ang nagsasapalaran ng iyong buhay. Pinigilan mo ako na makuha muna si Sukianyo at pinahiya mo ako sa subasta. Sinasabi ko sa iyo. Ngayon, sumusuporta ako sa pamilyang Wang, isang aristokrata sa pagluluto at naging ikatlo sa iyong tiyan. Ang utang mo sa akin, babayaran mo lahat ngayon. Sobrang excited mo sa pagiging pangatlo sa pamumuno. Lin Qianyang, alam mo ba kung ano ang relasyon ko sa tiyo mo? Ayokong saktan ang sarili kong tao. Pakawalan mo na sila ngayon. Pwede ko itong kalimutan. O papatayin kita. Ha, sarili kong tao. Natatakot ka na papatayin kita. Halika, maging kamag-anak kita. Ziyun, patayin mo siya. Rower, umalis ka muna dito. Uwa. Uy, ang galing mo talaga. Papayagan kitang manuntok ng 3 beses. Huwag kang magyabang. Ang atake ko ay kayang pumatay ng tao. Akala mo ba, ang galing-galing mo? Hanggat matatamaan mo ako sa loob ng 3 suntok, magpapakamatay ako dito mismo. Ha. Papayagan kitang manuntok sa akin ng 5 beses. Ibig sabihin, kalahati lang ng aking lakas ang ginagamit ko. Ha. Binata. Alam mo ba kung sino ang pangunahing mamamatay tao? Sino ang baliw na uhaw sa dugo? Ikaw ba? Si Ziyun at ako ay pumunta para hamunin siya. Sinuntok niya si Zion ng buong lakas. At pagkatapos, Naputol ang kanyang mga meridian at natapakan hanggang mamatay ni Ziyun. iyon ay dahil mahina siya. Dahil napakakumpiyansa mo, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Tumayo ka lang, ang suntok kong ito ay kayang liparin ka. Tara. Oy. Ha. Talagang nanginginig ang kamay mo. Masakit ba? Bumuti na naman ang matigas mong tsigong. Nandaya ka. Hindi pa ako handa. Hindi naman kalakasan ang ginamit ko. Masakit ba? Hindi. Walang sakit. Mabuti, susuntukin kita ulit. Teka. Sir Tay, bakit hindi ikaw ang tumanggap ng suntok na ito? Ako na. Talunan ka. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Kung susuntukin mo ako, baka masira ang iyong mga meridian. Ako na. Handa ka na ba? Teka lang, Sir Taisu. Iminumungkahi ko na gamitin mo na agad ang gintong kampana. Ang gintong kampana ay para sa mga alipores na ito. Kailangan mo pa ba ang gintong kampana? Buksan mo. Natatakot ako na wala ka ng pagkakataon na gamitin ito mamaya. Buksan mo. Daiksu, hayaan mong makita ng probinsyanong ito kung ano ang isang walang kapantay na sining ng pakikipaglaban. Dahil nagsalita na ang batang master, kung gayon ay ipapakita ko ito ng atubili. Gintong kampana, ha? Hoy, gintong kampana! Ha. Hindi mo ba sinabi na hindi masakit? Ang aking gintong kampana ay hindi man lang mapigilan ito. Siyempre hindi ako nakakaramdam ng sakit, kaya hinayaan kitang pumunta. Mukhang bumaba ang antas mo. Ang suntok na ito ay hindi ka pinatay. Ano silbi mo? Anak, ano ang pinagmulan mo? Maaari mong sirain ang aming damit na bakal. Ang batang ito ay may kakaiba. Walang misteryo. Huwag kalimutan ang kasunduan nating 3 suntok. Hindi mo kailangang magkunwaring hindi nasasaktan. Ang aking suntok sumira sa iyong atay. Kaya hindi totoo na hindi ka nakakaramdam ng sakit. Ngayon panalo ako. Hindi mo kailangang saktan ang sarili mo. Hayaan mo silang umalis. Pantay na tayo. Ayos ba? Kalokohan. Wala kaming nararamdamang sakit. Matigas ang ulo mo, di ba? Suntukin kita ulit. Kuya Taishu, nagtatay ako kamakailan. Tanggapin mo ang isa pang suntok. Hayaan mo silang makita ang kapangyarihan ng damit na bakal. Ayos ba? Hindi. Ang iyong damit na bakal ay mas makapangyarihan. Ikaw na ang gumawa. Tama na, talunan ka. Nasa akin na si Meng Laofan ngayon.
Wala kang karapatang maging mayabang. Lumuhod ka ngayon. O hahayaan kong mamatay siya sa harap mo. Ako ang iyong guro. Kailangan kong lumuhod sa iyo. Hindi mo kaya yan. Gusto mo pa ring samantalahin ako. Hoy, tama na. Sandali. Tito, kailangan mong magdesisyon para sa akin. Manahimik ka. Tito, bakit mo ako sinasaktan? Maghihimagsik ka ba? Bilisan mo at lumuhod para humingi ng tawad sa iyong amo. Anong amo? Libawgo, ikatlong henerasyong alagad ng pamilya Meng. Bilang siyam 527, maligayang pagdating, amo. Tayo ka. Tito, bakit ka nagpapatira pa sa batang ito? Manahimik ka. Ito ang aking amo. Ang iyong amo. Kung magsalita ka ng walang respeto sa iyong amo, huwag kang magtaka kung pilain kita. Imposible, ito ay imposible. Siya ang amo ni Libao Guo. Kaya naman pala, sa pagkakataong ito, natamaan tayo ng batong matigas. Hindi ito pagsipa sa bakal, ito ay malinaw na pagsipa sa alyadong titanyo. Ang killer na si Taixu ay bumati sa nakatatanda. Ang killer na si Ziyun ay bumati sa nakatatanda. Hindi namin alam na ang galing mo pala. Imposible. Imposible. Nandito, si Libao Guo mula sa Ninopiamo, 27. Ako ang ikatlong henerasyong alagad na si Libao Guo, numero 527, mangyaring turuan mo ako, guro. Kasalanan mo ito dahil hindi mo siya tinuruan. Ang pamangkin mo ay mayabang at kumikilos ng padaskol-daskol at walang ingat. Anong parusa ang dapat mong matanggap? Ulat, guro. Pagpapabaya sa tungkulin. Nahihiya ako sa aking pagtuturo. Didisiplinahin ko siya ng mahigpit sa hinaharap. Kung gagawin niya ulit, patayin agad. Ngayon, sumusumpa ako ng dugo upang ipakita ang aking sinseridad. Well, karapat-dapat kang maging alagad ko. Matapang ka. Paano mo balak siyang pakitunguhan? 3 taon ng mataas na presyong pagsasanay. 300 push-up bawat araw, 2,000 squat na may bigat na 2,500 kilo, 10 kilometrong takbong may dalang bigat. Upang itama ang kanyang kasarian. Ito, ako. Hindi ako marunong gumawa kahit isang push-up. Mamamatay ako kung gagawa ng 300 push-up. Pabayaan pa ang 2,000 squat at 10 kilometro na may dalang bigat. Hindi ko kayang gawin ng alinman. Hindi ito maganda. Dagdagan ng 200 push-up araw-araw. Ikaw ang magmamasid sa akin araw-araw. Padalhan mo ako ng video ng iyong ehersisyo. Kung hindi mo matapos, hindi ka pwede matulog. Kuya, Mayroon ka bang pagtutol? Gagawin ko na lang, okay? Okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Akala ko malalagpasan tayo. Ayos lang. Salamat sa pagligtas sa amin. Ching Cheng, Libao Guo. Libao Guo. Itanong ko sa iyo, ang pamilya Wang ang namamahala sa mga lalawigan sa Timog. Makikipagdigma ka ba sa pamilya Meng? Guro, isa lang akong alipin ng pamilya Wang. Hindi ako maglakas loob sabihin ang mga ito. Ngunit kung ang pamilya Wang ay may galit pa sa pamilya Meng, aalis ako sa pamilya Wang ngayon din. Okay. Huwag kang kabahan. May sasabihin ako sa iyo. Ano? Gusto mo akong pumatay? Ang pamilya Meng ay matagal nang nagtatago. Panahon na para itatag ang kanilang prestihiyo sa mundo. Okay, ako si Libao Guo, handang maglingkod. Okay. Sa makalawa, si Wang Tianba ay magdaraos ng isang piging. Sa oras na iyan, aanyayahan niya ang lahat ng makapangyarihan sa Nansheng upang ipagdiwang ang pagkakaisa ng pamilya Wang sa Nansheng. Ito ang pinakamataas na imbitasyon. Makakapasok ka ng direkta. Ang handaan ng ulap ay magiging isang magandang pagkakataon para sa pamilya Meng na magpakita ng kapangyarihan. Okay. Huwag mong ibunyag ang aking pagkatao. Naiintindihan. Hoy, tigil. Yo, hindi ba ito ang kilalang panauhin ng pamilya Bai? Ano na naman ang problema? Natuto kang sumunod sa mga babae at umasa sa kanila. Hoy kayong dalawa, hindi ba na-liquidate ang mga ari-arian ninyo? Bakit kayo sumisigaw pa rin dito? Boy, kailangan mong malaman ang sitwasyon. Ngayon, ang pamilya Wang, isang nakahiwalay na marangal na pamilya at kumokontrol sa Yuntian. Kami ay muling tinanggap ng pamilya Wang at bumalik sa tuktok ng Yuntian. Ang mabubuting aso ay hindi humaharang. Anjahay, bakit ka nagmamadaling umalis? Mayroon pa tayong dapat ayusin. Habang may pasensya pa ako, umalis ka sa daan ko. Dati kang sumusunod sa pamilya Ye at kay Zhao Jin, umaasa ka lang sa iba. Gusto kong makita anong tiwala ang mayroon ka para maging mayabang dito. Ang aming mga pamilya Bayat Shi ang kanyang sandigan.
Isa ka lang pangalawang klase na pamilya sa pangalawang klase na lungsod. Paano ka nangangahas na mag-ingay dito? Wala na iyon, nakaraan na. Kumpara sa pamilya Wang, isang nagtatagong marangal na pamilya, wala ka. Si Master Wang ay pinag-isa na ang katimugang lalawigan. Susunod, tatauhin niya ang Shenjing sa Hilaga. Malapit na lang iyon. Kung ganyan ang sinasabi mo, mayroon ka pa ring malaking backer. Boy, ang buhay ay may tagumpay at kabiguan. Kung luluhod ka lang ngayon at yumuko sa amin, ang ating mga dating sama ng loob ay mabubura. Kung hindi, sa araw na ito sa susunod na taon, ikaw ay luluhod. Dapat kang lumuhod. Masyadong matigas ang aking mga binti. Natatakot ako. Hindi ako makaluhod. Hindi ikaw ang masusunod. Magre-rebelde ka ba? Nagre-rebelde ka ba, Xie Biao, Xie Qingcheng? Gusto niyong guluhin ang venue? Kayo ang may gustong guluhin ang venue. Bakit hindi makapasok ang kuya ko? Ito ay isang ingranding piging para sa mayayaman sa Nansheng. Bakit siya dapat pumasok? Dahil lang dito, ang utos ng Yuntian Holy Academy ay kontrolado ng aking pamilyang Shi. Sino ang maaaring pumasok? Ako ang may huling salita. Xiao Fan, maaari kang pumasok ng matapang. Wala silang lakas ng loob na pigilan ka. Oy, Kahit na ang inyong pamilyang Xie ang namamahala sa kaayusan, dapat may mga patakaran. Alam mo na para pumasok sa Yuntian Feast, kailangan mo ng liham ng imbitasyon. Mayroon pa ba itong probinsyanong ito? Baka naman gusto ng inyong pamilyang Ye ang paboritismo? Ito ang pamilyang Wang. Ito ay isang engranding kaganapan na nag-iimbita ng makapangyarihan sa timog. Kung papasukin ninyo ang taong ito, kaya ba ng inyong pamilyang Shi ang pananagutan? Bro, Hindi ba ito ay isang imbitasyon lang? Teka, alam mo ang imbitasyon sa Yuntian Feast ay iginagawad lamang sa mayayaman at marangal. Hindi ka kwalipikado. kung may imbitasyon siya, pupunta ako agad sa banyo para kumain. Heto na. Sige, bilisan mo. Huwag mong palampasin ang mainit na pagkain. Ito. Mabilis, mainit pa ang banyo. Paano mo nakuha ang Supreme Invitation? Ang kapal ng mukha mo. Ang Supreme Invitation Letter ay ibinibigay lamang sa mga ermitanyo at sa mga maharlika. Alam mo ba ang kahihinatnan ng peke? Ang katotohanan ay hindi maaaring peke, at ang peke ay hindi maaaring totoo. Bakit ako magpepeke? Totoo ito. May pirma ito ng Cloud Sky Lord. Xi Biao, ang pamilya Wang, ay nagdaraos ng piging upang aliwin ang mga marangal na pamilya. Ang mga may hawak ng Supreme Invitation Letter ay mga panauhing pandangal ng piging. Itong dalawang bulag sa amin na may hawak ng Supreme Invitation Letter ay tinatrato kami ng napakasama. Ikaw, pinahiya mo talaga ang pamilya Wang. Ang iyong pamilya Shi ang namamahala sa kaayusan ng piging. Pwede ka bang manood lang? Naiintindihan ko, bro. Halika na, Xi Biao. Pareho tayong nagtatrabaho para sa pamilya Wang. Huwag kang magpalabis. Xie Biao, utusan mo ang mga tauhan mo na tanggalin ang sinturon at bigyan sila ng palo. Anong ginagawa mo? Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na gumalaw. Hoy, huwag kang magulo. Meng Laofan, hintayin mo ako. Diyos ko. Mauna ka na sa loob. Oras na upang makilala si Wang Tianba. Kayo dati ay mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya. Mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya. Ngayon sila ay nagbagong buhay sa South Province upang maglingkod sa pamilya Wang kasama ko. Ito ay isang matalinong pagpili. Ginoong Zhao, walang anuman. Kaming 3 sa Shenjing ay nahulog sa kamay ng pamilya Bai, sa kamay ng isang lalaking nagngangalang Mo Shenfan. Ngayon, si Young Master Wang ay handang gamitin muli kami. Kami ay nagpapasalamat. Naghihintay lang kami na si Young Master Wang ay magkaisang Nansheng. Pinupuntirya ang Shenjing. Ito na ang aming oras para sa paghihiganti. Ano? May sama ka rin ng loob kay Meng Xiaofan? Kilala mo rin si Meng Xiaofan? Hindi lang siya kilala, may away dugo ako sa kanya. Huwag kang mag-alala, San Juan. Ngayon, mayroon tayong pamilya Wang bilang ating taga-suporta. Maaari nating patayin ang sinuman at mga demonyo. Si Meng Xiaofan at ang pamilya Bai kagabi. Pinaluhod ko sila sa harap ko. Halika. Wow! Ang mga baso ng alak sa Yuntian Feast ay gawa sa kristal. Kumuha ka pa ng ilan para iuwi. Nanay, anong ginagawa mo? Kung patuloy mong gagawin ito, hindi na kita isasama sa susunod. Hoy, iwan mo ako. Dapat kang mabilis na makipagkita sa mas maraming mayayamang second generation. Nanay, mayroon na akong Xiaofan. Meng Xiaofan, paano siya makakapantay sa mayayaman at celebrities dito? At mga celebrity, pumunta ka lang at makipagkaibigan? Tingnan ko kung may iba pang magagandang bagay. Peste kang babayi. Wala kang mata. Buwisit, bulag ka. Halata namang sinaktan mo ako.
at nabuhos mo ang alak sa akin. Ibig mong sabihing sinadya ko? Madam, dapat kang humingi ng tawad dahil sinaktan mo ako, sa halip na magulo dito. Halata namang sinaktan niya ako. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Dahil lang si Pinunong Chow ngayon ay isang makapangyarihang tao sa Yuntian. At ikaw, ngunit isang maliit na waiter lang. Hindi ako hihingi ng tawad. Walang makakalaban sa akin. Gusto kong humingi ka ng tawad. Delusyon. Marami na akong nakitang babaeng tulad mo. Gusto mo lang makuha ang atensyon ni Zhao para makuha ang atensyon ni Mr. Zhao. Oo, maganda ka naman. Sabihin mo, magkano sa isang gabi? Umalis ka. Wala kang hiya. Ikaw na naman. Kayong mga lalaki, nambubuli kayo ng babae. Ang galing mo na sa pagiging walang hiya. Hindi kita hinanap, pero ikaw ang lumapit sa akin. Sige, sabay na nating ayusin ang mga lumang at bagong pagkakautang. At si Meng Xiaofan sa bahay ng mga bay nung isang araw kung paano mo kami inapi. Ngayon, babayaran mo ako ng maraming beses. Kasalanan ko ito dahil masyado akong mabait. Hindi ko kayo pinatay noong mga oras na iyon. Gaya ng sinabi mo, sabay nating ayusin ang mga lumang at bagong pagkakautang. Babayaran mo ako ng maraming beses. Meng Xiaofan, bakit ang yabang mo? Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Ito ang aking teritoryo. Umaasa ako sa pamilya Wang. Maliban sa Panginoon ng Cloud Heaven, ako ang tanging tunay na Diyos sa Yuntian. Ikaw, isang palamunin. Ano ang meron ka para labanan ako? Tatawagin ko ang tatay mong si Zhao Jing. Hayaan mong palambutin kanya ulit. Ano sa tingin mo? Huwag mo siyang banggitin. Ngayon, ikaw at ang babae mo ay mamamatay. Walang makakapigil. Tigilan nyo na ang walang kabuluhang usapan sa lalaking ito. Pakilabas ang dalawang master na iyan. Pahirapan siya ng husto para dagdagan ang kasiyahan ng Yuntian Shengyan. Panahon na para ipakita mo ang iyong lihim na sandata. Hayaan ng lalaking ito ang gawin. Mga Ginoo, gawin mo na lang to sa batang to. Ziyun Taichi, anong ginagawa mo? Pwede ka nang magsimula. Hindi mo ba narinig? Narinig ko. Pero hindi ko siya matatalo. Ano? Niloloko mo ba ako? Ang pamilya Wang ay nag-alaga sa iyo ng maraming taon at gumastos ng maraming pera. Sinabi mong hindi mo siya, kaya bago ka pa lumaban. Tumigil ka na sa katarantaduhan. Bilisan mo at umalis ka na. Kuya. Si Lin Qianyang ay mahusay kamakailan at natatapos niya ang pagsasanay araw-araw ng tama sa oras. Huwag mag-alala, tututukan ka namin ng maayos. Magaling. Maaari ka nang bumalik. Salamat sa iyong papuri. Siya. Bumalik ka at patayin si Mo Xiaofan. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay. Xiaofan, hindi iyon ang ginawa mo. Bumalik ka agad. Meng Xiaofan, bumaba ka dito agad. Meng Xiaofan, bumaba ka agad. Hemp. Upuan lang yan. Bakit ka nagkakagulo? Meng Xiaofan, desperado ka talaga. Ang Yuntian Feast na ito ay para ipagdiwang si Ginoong Wang para sa pagkakaisa ng Timog na Lalawigan. Ang upuan na ito ay nakalaan para sa batang Ginoong Wang, sumisimbolo sa Timog na Lalawigan. Ano bang pagkatao mo? Paano mo nilagay ang marumi mong puwit diyan? Medyo mahaba ang upuan na ito. Pagdating niya, pwede tayong magsiksikan. Kalokohan. Si Ginoong Wang ay isang maharlika at may tadhana ng imperyo. Ikaw, isang mababang tao, paano kang nakaupo kasama si Ginoong Wang? Ginamit mo ang kapangyarihan ng pamilya Bai para pigilin kaming mga maharlika. Ngayon sobrang tiwala ka sa sarili mo. Talagang inagaw mo ang trono ng batang Ginoong Wang. Ngayon, kahit libo-libo ng pamilya Bai ay hindi ka maililigtas. Paulit-ulit mong sinasabi na ako ay isang gigolo at sinasabi mong umaasa ako sa pamilya Bai at Ye. Pero naisip mo na ba, bakit ako tinutulungan ng dalawang dakilang Diyos? Hindi ba halata? Ang mga panauhin ng pamilya Bai at Ye ay para mapanatili ang reputasyon ng kanilang mga pamilya upang makipagtulungan sa iyong pagganap bilang ninuno. Nakiisa pa sa Dragon King para pekein ang iyong mababangki na pag-iisa at maharlikang pagkatao. Sa kasamaang palad, kahit anong pagyabang mo, ang iyong mababang klase na pag-uugali at ang malansang amoy ay nagpapatawa sa amin mga maharlika sa iyo. Maganda ang sinabi, sayang. Mali kayong lahat. Matigas talaga ang ulo mo. Tara, hilahin mo siya pababa. Balilin ang mga binti niya. Gusto kong makita kung gaano katigas ang bibig niya. Sandali, alam mo ba kung sino siya? Rebelding anak. Dapat mong dalhin ang pamilya Zhao sa kapahamakan. Tatay,
Bakit ka nagdudulot ng gulo ulit? Bumalik ka agad, Mr. Zhao. Si Zhao Gongzi ay buong puso para sa pamilya Zhao. Kung hindi dahil sa kanyang pambihirang pananaw pagtaya sa pamilya Wang, ang iyong pamilya Zhao matagal na kayong bumagsak sa yuntian. Ano ka? Tinuturuan ko ang anak ko. Hindi ko kailangan ng isang talunan na tulad mo para makialam. Talagang inaapi ka ng aso kapag nasa baba ka. Ang dragon sa mababaw na tubig ay inaapi ng hipon. Isang simpleng pangalawang klase na pamilya. Paano mo nagawang insultuhin ang 4 na dakilang pamilya? Matanda, kung hindi dahil kay Zhao Gongzi. Ngayon hindi ka makaalis sa Yuntian Feast. Ang 4 na dakilang pamilya ay naghahambing sa kanilang sarili sa mga dragon at tigre. Hamak lamang kayo. Ang tunay na dragon at tigre na supremo ay narito. Pasensya na. Matagal nang baliw ang tatay ko. At madalas magsalita ng walang katuturan. Ipapadala ko siya agad. Anak, inililigtas ko ang buhay mo. Ha ha ha. Ha ha ha. Mr. Meng, ang iyong anak ay paulit-ulit na sumuway. Nabigo akong turuan siya. Patawarin mo ako. Kapag pinarusahan mo siya, patawarin mo ang buhay ng aking anak. Bukod dito, hindi ko itinago ang iyong pagkatao ngayon. Handa akong ialok ang siglong pundasyon ng pamilya Zhao bilang kabayaran. Hindi mahalaga. Ang aking pagkatao ay ilalahad ngayon. Ang pamilya Meng ba ay mga nakatago? Naitanong ko na iyon. Ang batang Panginoon ng nakatagong pamilya Meng ay nasa ibang bansa ngayon. Tatay, sisiraan mo ba ang reputasyon ng pamilya Zhao? Zhao Tian, dapat kang matuwa na mayroon kang mabuting ama. Nagpapanggap ka pa rin. Halika na, hilahin siya mula sa trono at hiwain siya sa pira-piraso. Tigilan mo ang pagka-obses. Sila ay isang nakatagong marangal na pamilya. Ang pamilyang Wang ay tumagal ng daan-daang taon na may malalim na ugat. Maaari nitong sirain ang kalahati ng Daqin sa isang iglap. Sigurado ka bang gusto mong saktan ang isang makapangyarihang pamilya para saktan ang isang napakalaking nilalang? Isang higante. Mangmang. Nakihalo sa maharlikang pamilya. Paano kung pag-isahin niya ang katimugang lalawigan? Paano ang Sword Heart Sutra? Hindi ba? Lahat ito ay nasa kontrol ng pamilyang Meng. Matanda, hindi siya maaaring maging galing sa pamilyang Meng kung siya talaga ang galing sa pamilyang Meng. Gagamitin niya sana ang kanyang kapangyarihan upang supilin ako. Hindi pa siya kumikilos hanggang ngayon dahil siya ay isang tigre papel lamang. Nagkukunwari lang. Naghihintay lang ako ng para mabigla kayong lahat. Tigilan mo ang paggawa ng dahilan para sa sarili mo. Kahit gaano pa kagaling ang kasinungalingan, lalabas din ang katotohanan. Ama, kahit na tayo ay mag-ama, pero igigiit mong ituloy ang iyong landas. Kaya hindi ako masyadong magiging anak na masunurin. Halika, kalad ka rin ang matandang ito palabas. Rebelding anak. Pakawalan mo siya. Narito si Wang Young Master. Shen Jiang at Shuang Bi at ang mga marangal na pamilya ng Beisheng upang batiin ang Young Master ng pamilya. Ang dalawang pader ng Shenjing ay nagdadala ng mga marangal na pamilya ng lalawigan ng Beisheng para batiin ang binatang Panginoon ng pamilyang Meng. Bai Fengdao, ang pinuno ng pamilyang Bai sa Shenzhen upang magbigay galang kay binatang Meng. Ang pinuno ng pamilyang Ye, si Ye Rowell, upang magbigay galang kay binatang Meng. Shi Qingcheng, ang pinuno ng pamilyang Shi sa Yuntian, magbigay galang kay binatang Meng. Shenming, ang pinuno ng pamilyang Dongshansheng, magbigay galang kay binatang Meng. Pamilyang Long, ang pinuno ng Ilog Beye, nagbibigay galang kay binatang Meng. Ang makapangyarihang pamilya ng Beesho ay nagbibigay galang kay binatang Meng. Mabuhay ka ng 1,000 taon at walang kapantay. Imposible ito. Kilalanin ang binatang master ng pamilya Jiang. Nakita kong sinabi mong hindi. Tumayo ang lahat. Nakita mo ba? Sabi ko, ang manugang ko ay isang malaking tao. Imposible ito. Meng Xiaofan, ito siguro ang mga extra na natagpuan mo. Itama mo ako. Ang pangalan ko ay Meng Laofan. Pero tama ka sa isang bagay. Ang mga taong ito ay talagang mga extra na natagpuan ko. 100 yuan sa isang araw ay mahal. Binatang Master, nagbibiro ka. Ang mga mayayamang pamilyang ito ay kumikita ng daan-daang milyon sa isang araw. Hindi sila maaaring maging extra para sa 100 yuan. Ngayon, nakakapagtipon tayo ng maraming tao.
Lahat ito ay salamat sa iyo, binatang master. Hindi ako naniniwala. Sila nga ang makapangyarihang mga pamilya. Nangingibabaw na mga pamilya sa Hilaga. Ano ngayon? Ito ang teritoryo ng pamilya Wang sa lalawigan ng Nan. Tara, palayasin ang lahat ng hilagang pamilya. Halika, alisin ang lahat ng tao mula sa hilagang probinsya. Gusto mo bang maging kaaway ng buong Beijing? Nasa likod ko ang nakatagong pamilya Wang. Susunod, ang batang Panginoong Wang ay tatahak sa Shenjing at tatapakan ang hilagang probinsya. Sa oras na iyon, kayong lahat ay magiging biktima ko. Ang kamangmangan ang nagpapakawala ng iyong takot. Kayong mga makamundong tao, hindi ninyo nauunawaan ang tunay na lakas ng nakatagong aristokrasya. Ang pamilya Wang ay mabilis na umuunlad kamakailan na talagang malakas. Pero malayo pa rin ito sa pamilya Meng. Tigilan na ang walang kwentang usapan. Hindi mo alam ang kapangyarihan ng pamilya Wang. Kapag dumating si Panginoong Wang, kasama ka, kailangan mong lumuhod at humingi ng awa. Kahit na ang pamilya Meng ay may mahabang kasaysayan, pero ito ay nasa paghina na. Ang pamilya Wang ay mabilis na bumangon. At pinagsama ang Timog Probinsya. At may potensyal na pag-isahin ang Dachin. Kaya ang pamilya Wang ang tunay na Panginoon ng hinaharap na aristokrasya. Tigilan ang pakikipag-usap ng walang kwenta sa mga taong ito. Darating na si Panginoong Wang. Meng Fan, kahit na ikaw ang batang Panginoon ng pamilya Meng, ngayon ay hulihin ko muna ang magnanakaw at ihahandog kita kay Young Master Wang. Sa ganitong paraan, pag-iisahin ng pamilya Wang ang mga maginoo ng Dakin. Ay malapit na. Nakikita kong sobrang tanga at cute ka. Ang aking pamilya Meng ay matagal nang lumayo sa mundo. Ang iyong pamilya Wang ay hindi makapaghintay na gumawa ng mga bagay sa harap ko. Ruer, nandito ba si Li Baoguo? Oh. Batang Ha ha ha, Ginoong Wang. Ginoo, ang 3,000 dilaw na level na eksperto ni Meng. Ano ang problema ng pamilya Wang? Ang pinuno ng pamilya Wang ay personal na lumabas upang ayusin. Sinabi niya sa akin na sabihin sa iyo na ang pangingibabaw sa Southern Province ay lahat ginawa ni Wang Tianba mag-isa na walang kinalaman sa pangunahing pamilya. Ang pamilya Wang ay handang yumuko sa pamilya Meng isuko ang ilang kapangyarihan sa Southern Province at ialay ang ulo ni Wang Tianba upang patunayan ang katapatan. Ang ninuno ng pamilya Wang ay isang tusong matandang soro, ngunit para sa ganoong kalaking pangyayari sa pamilya Wang, hindi siya maaaring walang alam dito. Wang Tianba, isa lamang pampublikong tagasalo ng Sisi. Isang tagasalo ng Sisi. Pumunta ka at sabihin sa kanila, hayaang ang pamilya Wang ang mga laga sa kanilang mga inapo. Kung maglakas loob silang subukan ang kapangyarihan ng pamilya Meng muli, hayaan ang kanyang ninuno na lumapit sa akin, dala ang kanyang ulo. Si Ji Leon. G. Li. Ito ay peke, tama ba? Ang mayabang na pamilya Wang ay madaling matalo? Ginawa ko ng napakalinaw. 3,000 master ng pamilya Meng ang dumating pa lamang sa Wang. Ang ninuno ng pamilya Wang hawak ang ulo ni Wang Tianba tumakbo palabas at lumuhod upang sumuko. Ang pamilya Wang ay hindi natalo. Sila lang sa harap ng ganap na lakas ng pamilya Meng. Pagsuko, tandaan, Huwag subukang hamunin. Ang autoridad ng pamilyang Hermit. lalo na ang nasa entablado. Siya ang magiging tanging tunay na katawan sa hinaharap, tanging tunay na Diyos. Ginoong Meng, nakikiusap ako. Patawarin mo ang aking buhay. Nakikiusap ako kay Ginoong Meng na patawarin ako. Hindi ko magawa. Ako ay isang probinsyano. Paano ko matitiis ang pagsamba ninyong mga tanyag at maharlika? Huwag hayaang ang baho ng aking katawan na makapagpahirap sa iyo. Marami kang pasensya. Pakiusap, huwag mo kaming abalahin, mga maliliit na tao. Huwag mo kaming abalahin. Ang maliit na taong ito ay sinusuportahan ng marangal na pamilyang Wang. Halos naisama na ang katimugang lalawigan. Siya ay isang papel na nagbabanta sa nerbiyos. Sinasabi mong siya ay walang halaga. Tay, mali ako. Wala akong pagkatao. Ako si Zhao Tian. Pakiusap, tulungan mo akong makiusap sa binatang amo. Binatang amo. Zhao Tian. Zhao Jing. Mahal mo ang iyong anak at malalim na pagmamahal sa iyong anak. Naiintindihan ko. Kung isa sa alang-alang na minsan mong ipinagsapalaran ang iyong buhay at dumanak ng dugo para sa pamilyang Meng, maaari ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Ngunit ang parusang kamatayan ay exempted, ngunit hindi siya makakatakas sa parusa. Ikulong siya sa bundok na baog. Kapag nagtanim ka ng 500,000 puno, saka siya mapapalaya. Kayo namang tatlo. Tungkol sa inyong tatlo, ang tatlong matatandang lalaki ng pamilya Bai, ipapaubaya ko na sa inyo sila. Ang parusa sa kanila ay mas mabigat kaysa kay Zhao Tian. Ayaw ko nang makita sila.
Maaari kang magtiwala na ipaubaya mo sila sa akin. Marami akong paraan para parusahan sila. Ang pamilya Meng ay laging tahimik, ngunit sa pagkakataong ito, ang pamilya Wang ay hayagang naghahanap ng gulo at sinusubukan akong sirain ang sekular na kaayusan na pinanatili ng pamilya Meng. Kaya kailangan kong lumitaw upang linisin ang Haihe, upang itaguyod ang pangalan ng pamilya Meng. Ako, Meng Lofan. Sa pamamagitan nito ay binabalaan ko ang mga mararangal na pamilya sa Hilaga at Timog. Kung mayroong sino mang tulad ni Wang Tianba na humahamon sa autoridad ng pamilya Meng, patayin ng walang awa. Sundin ang mga turo ng batang Panginoon ng pamilya Meng. Zhao Tian, anong ginagawa mo? Bumangon ka na! Ito ang lalaking ito na nagnakaw ng pinakamataas na liham ng imbitasyon at nakapasok sa Yuntian Feast at hinayaan si Shi Biao na talunin tayo. Hayaan ng iba na sipain siya palabas. Ibagsak mo siya para sa akin. Aray, sige na. Kaladkarin ng dalawang ito at paluin para sa akin. Zhao Tian, baliw ka. Wrong Air, anong nangyari? Kuya Liao Fan, darating si Lolo para hanapin ka. Lolo, Kuya Liao Fan, hintayin mo ako. Tigil. wag mo akong harangin dito. Kung makita tayo ni Lolo, Pwede kang pumunta sa bahay ko. Ito ay isang sulong pamilyang villa sa labas ng bayan, para hindi ako mahanap ni Lolo. Yao Fan, pwede kang pumunta sa bahay ko. Ang bahay ng karaniwang tao, ang pinaka hindi napapansin. Biao Fan, susundan kita kahit saan. Hoy, si Kuya Yafan ay akin. Kailangan siyang sumama sa akin. Sabihin mo kung sino ang sasamahan mo. hindi ako sasama kanino man. Nagmamadali pa akong hanapin ang aking pangatlong kasintahan at hilingin sa kanya na putulin ang kasunduan. Wrong Air, nahanap mo na ba kung sino? Siyempre, sumama ka muna sa akin. Sandali. Sandali. Hintayin mo ako dito. Kapag nahanap ko na ang aking pangatlong kasintahan, sama-sama tayong pumunta sa bahay ng Meng at pagkatapos ay hilingin kay Lolo na putulin ang kasunduan. Ako ang magpuputol. Oh, Ikaw, gago. Kami rin ay isa sa mga pinakamagagandang babae. Magandang babae. Wala ka bang naaapektuhan? sino ang nagsabing mahal ko ang kalayaan at ayaw kong matali? Kaya ito ang lumang mansyon ng pamilyang Meng sa pelikula. Talagang kahanga-hanga ito. Salamat, Kuya Lifan. Tandaan mo na kahit anuman ang sabihin ng lolo ko, dapat mong ipilit na putulin ang engagement natin. Huwag kang mag-alala. Hindi kami ang manghahabol sa iyo. Uy, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi kami makakahanap ng asawa kung ayaw mong magpakasal at ayaw din naming magpakasal. Mga binibini, ako, si Meng Liaofan, ay talagang hindi karapat-dapat sa inyo. Eto, ako ay nais na kayong lahat ay makahanap ng mas mabuting asawa. Tigilan mo na ang pagsasabi ng mga masasamang salita. Pumasok ka at humingi ng tawad agad. Darating kami agad. Sige, hintayin mo ako. Lolo, bumalik na ako. Marunong ka pa palang bumalik. 3 buwan kang naglayas. Kung hindi dahil sa pag-aayos mo ng mga gawain ng pamilya Wang, binali ko na sana ang paa mo. Lolo, huwag kang magalit. Masama iyan sa kalusugan mo. Hindi ako bumaba ng bundok para takasan ang kasal. Nandito ako para makilala ang mga fiancé ko. Makilala sila. Alam mo, bilang magiging ina ng pamilya Meng, hindi ko sila basta mapipili ng padalos-dalos. Kailangan ko silang makilala ng maaga at makilala ko sila. Matalino ka nga. Ano sa palagay mo? Well, ang mga napili ni Lolo ay siguradong mabuting asawa at ina at maganda. Pero sa kasamaang palad, hindi nila ako gusto. Ayaw nilang manirahan sa bundok natin. Mukha ka namang disenteng tao. Bakit naman hindi ka nila magugustuhan? Totoo, Lolo. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo sila. Nasa labas silang lahat. Minamaliit nila ang apo mo. Gusto nilang magkaisa at pumunta sa bahay mo para makipaghiwalay. Lolo, gusto ko ring bigyan ka ng isang matabang apo. Pero sa kasamaang palad, ang lalaki ay umiibig. Pero ang babae ay hindi. Nakakaawa naman. Gusto ko rin silang pakasalan. So, gusto mong magpakasal ng sobra? Eh di, hindi na tayo makikipaghiwalay. Ikaw, Kaya, gusto mo talagang magpakasal. Kung gayon, hindi natin kakanselahin ang engagement. ikaw. Kuya Xiaofan,
Dahil ganyan ang iniisip mo, kailangan kong pumayag sa kasal na ito. Lolo. Napakabata mo. Tingnan mo kami. Hindi ba tayong lahat ay magaganda? Hindi ako magpapakasal. Lolo, malakas pa ba kayo? Kung ganyan ang sitwasyon, kailangan kong sumang-ayon sa kasal na ito. Sumasang-ayon din ako. Hindi ko sinabing sumasang-ayon ako. Sige, mag-aatubili akong pumayag. Sabay tayong magpakasal. Mabubuting babae, sabay tayong magpakasal. Si. Buisit. Uy, anong problema mo? Anong problema? Uy, anong problema? Marunong ka bang magbigay ng artipisyal na paghinga? Artipisyal na paghinga. Uy. Uy,